Oliver, ano ba? Sigaw ni Chaya. Itulak mo na siya, bago pa may makakita. Subalit kahit anong pagmamakaawa niya sa kanila, wala silang naramdamang awa para sa kanila. Pinili ni Oliver at ng kabit nito na itulak siya sa bangin. Makalipas ang 6 na taon, nagbalik siya para maningil, para gumante, at para bawiin ang kung anong kanya. Nelly? Natatakot na bulong ni Oliver. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Nelly? Nelly, wait! Hindi. Hindi pwede. Patay na siya. Si Nelly Isidro ay ulila ng lubos. Namatay ang kanyang mga magulang dahil sa isang malagim na trahedya at ang tanging niya lamang nakasama ngayon sa buhay ay ang asawa niyang si Oliver Isidro. Kasama siya sa sasakyan noong gabing naaksidente ang kanyang mga magulang. Siya lamang ang nakaligtas noong gabing iyon. Nagawa siyang itulak ng kanyang ina bago tuluyan na mahulog ang sasakyan sa bangin. Iyon nga lang sa kasamaang palad, hindi nakaligtas ang magulang niya. At nang dahil din sa nangyari ay naparelisa siya. Hindi siya makapaglakad. Lagi na lamang siyang nasa wheelchair. Pakiramdam ni Nelly ay wala na siyang silbi. Naisa na lamang siyang pabigat lalo na sa asawa niyang si Oliver. Sa kabila ng yaman na iniwan sa kanya ng mga magulang niya, hindi niya pa rin maiwasan na hindi maramdaman niyon. Minsan pa ay napapatanong siya sa langit kung ano ba ang kasalanang nagawa niya para mangyari ang lahat ng ito sa kanya. Hindi lang kasi ang magulang niyang nawala sa kanya, kundi maging ang nakababata niyang kapatid na si Alice. May sakit kasi sa puso si Alice at nang malaman nito kung anong nangyari sa kanila, lalo na sa magulang nila, hindi na nito kinaya. Nawala rin ito sa kanya sa parehong taon na nawala ang magulang niya. Para bang tinalikuran na siya ng mundo. Wala na ang mga taong mahal niya, ang mga taong mahalaga sa kanya. Matindi ang galit sa kanya ng mundo para mangyari ang lahat ng ito. At ngayon, higit pang nakakawasak ay ang katotohanan na ang taong inakala niyang dadamayan at sasamahan siya habang buhay, ang taong inakala niyang magiging kakampi niya sa karahasan ng mundo, ang taong mahal na mahal niya at siya ring pinakasalan siya, ay tinalikuran na rin siya. Hindi lamang siya nito pinagtaksilan, bagkos ay nais din ito na mawala ang lahat sa kanya. Nais ito na tuluyan siyang mawala sa landas nito. Oliver, huwag mong gawin sa akin to. Ang mahina niyang pakiusap sa asawa. Madilim ang langit at ang tanging liwanag ay mula sa mahina at malayong buwan. Ang hangin sa gilid ng bangin ay malamig at marahas. Tila may dalang masamang pangako. Nasa dulo ng isang makitid na daan ang isang sasakyang itim. Nakabukas ang ilaw sa loob at mula rito ay tanaw ang isang babae, si Chaya, ang kabit ni Oliver, na hindi mapakali habang nakasandal sa pinto ng kotse. Sa may gilid ng bangin naroon ang isang wheelchair. Nakaupo roon si Nelly, nanginginig sa takot. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa armrest ng upuan. Sa likod niya nakatayo si Oliver, ang kanyang asawa, ngunit ngayong gabi, hindi na ito ang lalaking pinakasalan ni Nelly. Wala na ang dating malasakit sa mga mata nito. Pinalitan nito ng karahasan at kagustuhan na wakasan na lamang ang kanyang buhay. Oliver, please! Mangiyak-ngiyak na pakiusap ni Nelly. Ang tinig niya ay halos pabulong na dahil sa takot. Ayoko pang mamatay. Tumawa si Oliver. Mapait, malalim. Too late, Nelly. Kailangan mong mawala para makuha ko ang lahat ng gusto ko. Isa pa'y wala ka naman silbi. Wala ka nang pakinabang para sa akin kaya mas mabuti pa kung mawawala ka sa landas ko para malaya na kaming magsama ni Chaya. Pero asawa mo ko! Balalas ni Nelly na halos mapasigaw. Oliver, minahal kita. Lahat binigay ko sa'yo. Buong buhay ko. Oh, shut up, Nelly.
tigilan mo na yung kadramahan mo. Putol ni Chaya mula sa may sasakyan. Malakas ang tinig kahit sa distansya. Hindi buhay mo kailangan namin, Ellie. Kayamanan mo lang. At para makuha ko yun, kinakailangan mong mamatay. Kailangan mong mawala sa landas namin. At pag nangyari yon, mapapasa kamay namin ang lahat. Finally, makukuha ko na ang lahat ng gusto ko. Mabibili ko na ang lahat ng designer bags na gusto ko. At ako na ang ituturing nila na reyna ng Del Fierro Empire. Walang hiya ka talaga, Chaya. Nagtiwala ako sa'yo. Tinuring kitang matalik na kaibigan. Halos kapatid na rin ang tingin ko sa'yo. Hindi ko lubos akalain na magagawa mo sa akin to. Hindi ako makapaniwala na magagawa mo akong traidorin dahil lamang sa kagustuhan mong yumaman. Humalakhak si Chaya. Ikaw naman kasi, Nelly. Napakabilis mong magtiwala. Pakitaan ka lang ng maganda, nagtiwala ka na agad. Hindi pa sumagi sa isip mo na baka gusto lang nilang mapalapit sa'yo kasi may kailangan sila kaya sila naging mabuti sa'yo? Pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Kung ganun, ay kasalanan ko pa na nagtiwala ako sa mga kagaya niyo. Yes, Nelly. It's your fault. Pero syempre wala ka na magagawa ngayon kasi malapit ka na ring mamatay tulad ng mga magulang mo. Malapit mo na makasama ang pamilya mo. Muli itong humalakhak. At alam mo ba, Nelly? Kami ng asawa mo ang siyang tunay na dahilan kaya kayo na aksidente nung gabing yun. Ano? Pakiramdam niya ay sinaksak siya ng ilang beses dahil sa nalaman. Napuno ng galit ang kanyang dibdib. Kung ganon, mahigit 2 taon niya na rin palang nakasama ang mga tao na siyang tunay na dahilan kaya nawala ang mga magulang niya. Yes, ginawa namin yun. Proud na proud pang sumagot si Chaya. Matagal na namin plinano na mawala ka sa landas namin para mapasamin ang lahat ng pag-aari ng pinakamayaman na Del Fierro. Pero hindi naman namin inaasahan na makakaligtas ka pa ng gabing yun. But still, pabor pa rin naman sa amin ang nangyari dahil nawalan ka ng magulang at kapatid. Naiwan ka mag-isa, nawalan ka ng kakampi at poprotekta sa'yo. Patuloy sa pagdaos-dos ang luha sa kanyang mga mata. Napakawalang puso ninyo. Paano niyo nagawa ang lahat ng to? Paano kinaya ng konsensya niyo na pumatay ng tao? Wala kaming konsensya, Nelly. Mas lalong wala kaming awa, lalo na sa kagaya ninyo. Buong buhay mo nabuhay ka sa yaman. Nakuha mo ang lahat ng gusto mo. Mahal na mahal ka ng mga magulang at kapatid mo. Lahat ay handa nilang ibigay sa'yo. Hindi ba't sapat na yon? Hindi ba't dapat hayaan mong maranasan din yon ng ibang tao? Ngunit ni minsan hindi yan sumagi sa isip mo noon dahil masyado kang naging makasarili. Kaya ngayon, kami na mismo ang kukuhanan sa'yo. Hindi ko kasalanan na mabait ang mga magulang ko at hindi ko kasalanan na hindi sila kagaya ng magulang mong tinalikuran ka. Sigaw niya. We're not going to talk about that today, Nelly. Ito na ang huling gabi mo sa mundo. Kaya mas mabuti pang sulitin mo na. Why don't you start by saying goodbye sa asawa mo? Tell him you love him. Because after tonight, he will be mine. Ako na ang pupuno sa pagkukulang mo. Sinubukan niyang lingunin ang kanyang asawa. Oliver, wag mong gawin sa akin to, please. Maawa ka. Ibibigay ko sa inyo lahat ng gusto ninyo. Mapapasa inyo ang kumpanya. Basta wag niyo lang akong papatayin. Nagsusumamo siya dito. Halos mapatid ang hininga niya sa pagmamakaawa. Umaasa siya, nakakaawaan pa siya nito dahil alam niya na kahit minsan, minahal din naman siya nito. Oliver, pakiusap po. Kahit bilang tao, kaawaan mo ako. Huwag mo akong itulak. Gusto ko pang mabuhay. Oliver, ano ba? Sigaw ni Chaya. Itulak mo na siya bago pa may makakita. Mariin ang pagkakahawak ni Oliver sa handles ng kanyang wheelchair. Oliver, please. Napapikit si Oliver. Para bang may bahid ng alinlangan sa mata.
Ngunit saglit lang, nawala rin ito nang sumigaw ulit si Chaya. Gawin mo na! Gusto mo bang mawala ang pagkakataong to? Hindi ba't ito naman ang ginusto natin simula pa lang? Kapag nabuhay pa ang babaeng yan, sa tingin mo ba magiging malaya tayo? Tingin mo ba mapapasatin pa ang Del Fierro Empire? Tumingin si Oliver sa langit. Marahan din nagbuntong hininga. At sa malamig na tinig ay bumulong. Patawad, Nelly. Minahal din naman kita. Pero tapos na ang kwento mo. Itinulak nito ang wheelchair. Sumigaw si Nelly habang mabilis na gumugulong ito palapit sa gilid ng bangin. Oliver! Hanggang sa tuluyan siyang nahulog. Tumama ang ulo sa mga bato at tuluyang bumagsak sa malawak at madilim na karagatan. Nilingon ni Oliver si Chaya na agad na sumakay sa loob ng sasakyan at ngumiti. Binuksan ni Oliver ang pinto sa driver's seat. Pinunasan ng pawis sa noo habang si Chaya naman ay nakangisi. You did a great job, Oliver. Sabi ni Chaya at agad na umalis ang sasakyan. Sa kabilang banda naman, isang gabi bago ang inaabangang pista sa nayon, maaliwalas ang gabi. Banayad ang hangin at ang buwan ay buo at maliwanag. Waring pinagmamasdan ng mga kaluluwa sa ilalim ng liwanag nito. Sa gitna ng malawak at tahimik na dagat, marahang sumusulong ang isang bangka. Naroon sina Tigan, Mang Tasyo at ang apo nitong si Hugo. Habang nakaupo at nakarelax sa gitna ng kanilang pamamalakaya. May katahimikan na kay sarap sa tenga. Tunog ng makina, lagaslas ng munting alon at ang saliw ng kuliglig sa malapit na pampang. Tigan! Wika ni Mang Tasyo habang nakatitig sa buwan. Handa ka na ba para sa fiesta bukas? Tsak na marami na namang babae ang gusto kang makasayaw niyan. Napahalakak pa si Hugo na 16 na taong gulang pa lamang. Habang si Tigan ay umiling na lamang. Natawa rin kahit papaano. Aba, dagdag pa ni Mang Tasyo. May biro sa tinig. Sigurado yan pagkakaguluhan ka na naman ng mga dalaga. Ikaw yata ang binatang pangharap ng lahat ng dalaga dito sa isla. Napailing si Tigan. Sabay hit-hit sa hawak niyang sigarilyo. Ang usok ay dahan-dahang umakyat sa malamig na hangin ng gabi. Wala po akong planong pumunta sa bayan bukas. Sagot naman ni Tigan. Mangingisda lang po siguro ako bukas. Di bagay naman sa akin yung maraming tao. Napailing at napatawa naman si Hugo. Ang sabihin mo kuya, ayaw mo lang na ikaw na naman ang maging sanhi ng away ng mga babae. At ayaw mo rin na madamay sa hiwalayan ng mga magkasintahan. Hindi naman sa ganun, sadyang wala lang akong ganang pumunta sa pagtitipo na yon. Sabi ni Tigan. Ay nako, kawawa na naman ang mga babae. Sabay iling ni Mang Tasyo. Tsak na lahat ng suot nila bukas ay para lang mapansin mo. Sayang, yung lipstick ng anak ni Aling Rosa, kuya. Sabat ni Hugo. Narinig ko sila nung isang araw ni Lori na talagang bumili pa sila ng lipstick para sa sayawan bukas. Siyempre, para magpapansin yun sa'yo. Napailing naman si Tigan. Masyado lang talagang ay mag-explain ng maglolo pagdating sa mga babae na nagkakagusto sa kanya. Oo nga't marami naman talagang mga nahuhumaling sa kanya at umaasa na sana ay mapansin niya pero hindi umaabot sa punto na para bang artista na ang turing nila sa kanya na anumang kilos nila ay para lamang mapansin siya. Isa lang naman kasi siyang simpleng tao sa isla. Pangingisda nga lang ang kanyang hanap buhay. Bagaman may itsura talaga siya dahil may lahi, minsan ay napapaisip din si Tigan kung ano bang nakita sa kanya ng mga babae sa isla. Maliban na lang sa kanyang itsura, para siyang magustuhan. Wala naman kasi siyang ibang maipagmamalaki. Hindi siya mayaman at sapat lang naman ang kanyang kinikita. Para sa kanya, ang mga babae ay hindi lamang tumitingin sa itsura ng isang tao, kundi dapat ay sa bulsa rin para makasiguro na kaya sila nitong buhayin. Maraming uuwi na bagsak ang balikat bukas, pabirong tinura ni Hugo. Nagtatawanan silang tatlo habang nasa laot.
Puro lamang kalokohan at mga birong kaigaan sa damdamin. Pagkaraan ng tawanan, natigil sandali ang kanilang usapan nang mapansin ni Tigan ang dami ng huli nila. Umuusli mula sa lambat ang mga isda, malalaki at siguradong sariwa. Ang dami nating huli ngayon, tsak na pagkakaguluhan tumamaya sa palengke. Banggit ni Tigan habang iniaayos ang lambat. Bihira tong ganito, swerte tayo. Baka dahil sa buwan, sabi naman ni Mang Tasyo. Kapag buo ang buwan, buo rin ang grasya. Sana laging ganito karaming huli natin para maraming pag-agawan ng mga tao bukas. Saad naman ni Hugo. Matapos ayusin ang lambat at kumpirmahing sapat na ang kanilang huli, dumaong na sila sa baybayin. Kasama ng katahimikan ng gabi, ang mga huni ng insekto at kaluskos ng dahon sa buhangin. Tigan, una na kami ni Hugo ha. Paalam ni Mang Tasyo. Maaga pa tayo mamaya. Sige po, Mang Tasyo, ingat kayo. Ikaw kuya, hindi ka pa ba uuwi? Tanong naman ni Hugo. Ayusin ko muna ang lambat, mauna na kayo ng lolo mo. Sigurado ka kuya? Gusto mo bang tulungan na kita dito? Huwag na, kaya ko na to. Tumango ang maglolo at tuluyan ng umalis. Iniwan si Tigan sa dalampasigan. Nasa likod niya ang dagat. Tahimik at mapayapa. At sa unahan, ang maliit niyang bahay sa gilid ng isla. Naglakad siya pabalik sa lambat. May sindi pa ng sigarilyo ito sa kamay. Tahimik ang paligid. Siya lang mag-isa ang tao ngayon. Walang kasama. Walang gulo. Walang ingay. Habang inaayos ang lambat, napatingin siya sa langit. Sa mga bituin. Sa buwan. Napakapayapa talaga ng lugar na ito. Kaya nga kahit na mahirap ang buhay dito, ay hindi siya nagsisisi na dito siya tumira. Ito kasi ang tipo ng kapayapaan na gusto ni Tigan. Malayo sa gulo, sa ingay at sa mga bagay na hindi niya gustong gawin. Para sa kanya, ito ang tinuturing na tunay na pera at hindi ang limpak-limpak na mga salapi. Tahimik ang paligid habang naglalakad pa uwi si Tigan mula sa baybayin. Ang katahimikan ng gabi ay tila yakap sa buong isla. Ang malamig na simoy ng hangin ay unti-unti nagpapagaan sa pagod sa kanyang katawan. Sa isang kamay ay hawak niya ang nalalapit ng maubos na sigarilyo. Bawat hit-hit ay kasabay ng paglalim ng kanyang iniisip. Wala siyang ibang iniintindi kundi ang makauwi, makapagpahinga at muling bumangon kinabukasan. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad sa mabatong bahagi ng dalampasigan, isang bulto ang agad na pumatigil sa kanyang mga hakbang. Isang tila bulto ng tao ang nakahandusay sa may batuhan. Napakunot ang kanyang noo. Bahagyang kinabahan. Iniling niya ang ulo. Sinubukang iwakse ang kutob. Ngunit habang papalapit siya, lumilinaw sa kanyang paningin ang imahe. Parang tao. At sa gulat niya, sa napagtantong hindi ito guni-guni, napaawang ang kanyang labi at nahulog ang sigarilyo. Tao ba yun? Mahinang tanong niya sa sarili. Nanlalaki ang mga mata. Walang pag-aalinlangan nilapitan niya agad ito. Ang kaba sa kanyang dibdib ay parang lumakas sa bawat hakbang. At sa paglapit niya ay tuluyan niyang nakumpirma. Isang babae, nakahandusay, basa at walang malay. Basang-basa ang buhok nito. Inilawan niya ito gamit ang dala niyang flashlight at nakita ang sugat sa noo ng babae. Lumuhod si Tigan sa tabi nito at agad niyang siniyasat. Sandali siyang napatigil. Inisip kung patay na ba ito. Dahan-dahan niyang dinama ang pulso sa kamay nito. Mahina, ngunit naroon. May pintig pa. Buhay pa ang babae kaya lalo siyang nagmadali. May kaalaman siya sa CPR kaya agad niyang ipinatong ang kanyang mga kamay sa dibdib ng babae at sinimula ng chest compressions. Huwag kang bibitaw, ani Tigan habang patuloy ang kanyang pagtulak sa dibdib ng babae. Matapos ang ilang compressions, sinuri niyang muli ang pulso ngunit mahina pa rin. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Hinawakan niya ang baba nito, binuka ang bibig at ibinigay ang mouth-to-mouth breaths. Pagkatapos, uli siyang nag-chest compressions. Paulit-ulit. Determinadong maisalba ang buhay ng babae.
Ilang sandali pa, muli niyang dinama ang pulso nito. Mas malakas na ang pintig. Ngunit hindi ibig sabihin nun ay ligtas na ito. Ganun pa man ay magandang senyales iyon. Napasinghap siya ng kaunting pag-asa. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Maingat, ngunit mabilis siyang binuhat ang babae sa kanyang bisig. Habang papunta sa kanyang lumang jeep na nakaparada sa tapat ng kanyang bahay, pinilit niyang huwag isipin ang posibilidad na mawala ng hininga ang babae sa daan. Inilatag niya ito sa likurang upuan at agad niyang pinatakbo ang sasakyan. Biyak ang katahimikan ng gabi sa ugong ng kanyang makina. Sa bawat liko ng kalsadang paliko-liko, hinahabol niya ang oras. Pagdating niya sa pinakamalapit na ospital sa bayan, halos tumalon siya sa sasakyan. Binuksan ang pinto at sumigaw. "Tulong! Kailangan namin ng tulong. May dala akong kritikal na pasyente. Nalunod siya. Kailangan niya ng tulong." Nagsidatingan ang mga nurse at doktor. Agad silang lumapit at pinala ang babae sa stretcher. Pumasok si Tigan, ngunit pinigilan siya ng staff sa pintuan. "Kami na po ang bahala, sir. Maraming salamat ho sa ginawa ninyo." Habang pinagmamasdan niyang unti-unti nawawala ang babae sa kanyang paningin sa pasilyo ng emergency room, naroon ang kaba, pero higit doon, naroon ang pag-asa na buhay pa ang babae. Hindi na umalis si Tigan sa ospital matapos matulungan ang babae. Naupo lamang siya sa malamig na upuan sa labas ng emergency room. Ang paningin ay nakatutok lamang sa pintong ilang ulit ng binuksan at isinara ng mga nurse at doktor. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Pero ayaw niyang iwan ng babae. Parang may kung anong tanikala na nag-uugnay sa kanya rito. Bagamat estranghero, isang bahagi sa kanyang nagsasabing hindi niya dapat itong bitawan. Tumakbo ang oras. Ang mga ilaw ng ospital ay nananatiling maliwanag sa kabila ng dilim ng gabi. "Kayo po bang nagdala sa pasyente kagabi?" Tanong ng doktor na lumabas mula sa ER. Tumango naman si Tigan at agad na tumayo. "Opo, kamusta na po siya?" "Maraming dugo ang nawala sa kanya dahil sa sugat na natamo niya. Buti na lang at naagapan." Pero saglit na tumigil ang doktor bago nagpatuloy. "Kailangan po niya agad ng dugo. AB positive po siya." Napakunot ang noo ni Tigan. "AB positive?" "Opo, medyo bihira po yan. Kailangan namin makahanap agad ng donor. O hindi, baka ito pang maging sanhi ng pagkamatay niya." Sa narinig niya, hindi siya nagdalawang isip. "Ako na po. AB positive din ako. Pwede ako mag-donate sa kanya." Sige po. Ipapacheck natin at ipaprocess na natin agad. Dito po kayo." Dumaan si Tigan sa screening at proseso ng blood donation. Habang kinukuha ang kanyang dugo, tahimik lamang siya. Iniisip pa rin ng babae kung sino ito, anong nangyari, at bakit ito naanod sa dagat. Sa bawat patak ng dugo na pumupuno sa blood bag, para bang unti-unti siyang inuugnay sa buhay ng taong yon. Parang isang hindi sinasadyang koneksyon na ngayon ay hindi niya maalis-alis sa isip. Makalipas ang ilang oras, muling lumapit sa kanyang doktor. May dala itong mga papel at seryosong ekspresyon sa mukha. Critical pa rin po ang lagay niya. Sa ngayon, nakakabit siya sa life support. May pulso, may hininga, pero mahina pa rin. Napabuntong hininga si Tigan. Pero bago siya muling makapagtanong, muling nagsalita ang doktor. "At isa pa po, buntis po siya. Ngunit sa ngayon, hindi pa natin matiyak kung maliligtas ba ang dinadala niya. May posibilidad po na malaglag ito. Depende ho sa tibay ng katawan niya at sa kapit ng bata. Pero gagawin po namin ang lahat para mailigtas silang dalawa." Dagdag pa ng doktor bago bumalik sa loob. Tahimik lamang si Tigan, nakatitig sa sahig. Hindi niya kilala ang babae. Walang pangalan. Walang pahiwatig kung sino ito o saan ito galing. Ngunit hindi niya ito magawang iwanan. May kung anong parte sa kanyang nagnanais na manatili sa tabi nito. Gusto niya itong tulungan. Gusto niyang bantayan. Alagaan. Tsaking ligtas ito. Ngunit hindi na siya ang dating Tigan. Matagal niya nang iniwan ang dati niyang buhay. Kaya sa huli, pinili niyang umupo muli sa upuan.
Hinayaan niyang ang mga doktor ang gumawa ng lahat ng makakaya nila. Hindi siya maaaring masangkot. Hindi siya maaaring bumalik sa gulong matagal niya nang tinakasan. Isang linggo na ang lumipas mula nang matagpuan ni Tigan ang babae sa dalampasigan. Walang malay, basang-basa, at halos wala ng buhay. Makalipas ang isang linggo, sa wakas ay nagkamalay na rin ang babae. At ngayon, habang nakaupo siya sa gilid ng kama nito sa ospital, tinititigan niya ang maamong mukha ng estrangherang hanggang ngayon ay hindi pa rin nagsasalita. "Kamusta na po ang lagay niya?" tanong ni Tigan sa doktor nang dumaan ito. "Mas stable na po siya ngayon, nakakakain na rin, nakatulog ng maayos." Pero saglit na tiningnan ng doktor ang babae na hanggang ngayon ay hindi niya pa rin alam kung ano ang pangalan bago tumaloy. Tila hindi pa siya makapagsalita eh. Maaaring bunga ito ng matinding trauma. Tumatango naman siya. Naiintindihan niya kami pero wala pa ring tinig. Napatingin si Tigan sa babae, na noon ay nakatanaw lamang sa labas ng bintana. Tila ba may hinahanap sa kawalan. Nakaupo lang ito sa kama. Ang mata ay malayo ang tingin, natutulala, tahimik, walang sinasabi, pero tila may malalim na iniinda. Kinagabihan, habang nasa labas ng ospital si Tigan, nakaupo sa may waiting area, dumating si Mang Tasyo kasama ang apo nitong si Hugo. "Tigan, hindi mo pa rin ba inireport sa pulis ang nangyari sa babae?" tanong ng matanda. May halong pag-aalala sa tono ng boses. "Sa tingin ko ay mas makakatulong kung alam ng mga otoridad ang tungkol dito. Sila lang ang maaaring makatulong sa kanya." Napabuntong hininga si Tigan bago sumagot. "Hindi pa, Mang Tasyo eh. Inaantay ko pa siyang magsalita. O kahit magbigay man lang ng senyas kung ano ang gusto niyang gawin. Ayoko pong pangunahan siya dahil baka maging pasya ko pa ang ikapahamak niya. Eh paano kung may kasong kinasangkutan yan o may taong humahanap sa kanya? Hindi mo alam kung anong gulong maaaring kaakibat ng pagkatao niya. Delikado yan, anak." Sabat naman ng matanda. Tumango pa si Hugo. "Tama si Lolo, kuya. Mas makakabuti sigurong ipaubaya mo na yan sa mga otoridad. Baka madamay ka pa." Tahimik lamang si Tigan. Inilabas niya ang sigarilyo mula sa bulsa ng kanyang jacket pero hindi niya ito sinindihan. Sa halip ay pinaglaruan lang ito sa kanyang mga daliri. "May kutob ako, Mang Tasyo," ani Tigan. Parang hindi lang aksidente yung nangyari sa kanya eh. Hindi siya basta inanod lang ng alon. Parang may kakaiba. Parang tumakbo siya. O di kaya may pinagtataguan, kaya naman iyon pong pumigil sa akin para ipagbigay alam sa otoridad ang nangyari sa kanya. Kapag po kasi nagpadalos-dalos ako sa pasya ko, nang wala niyang pahintulot, baka mapahamak pa siya lalo at sa oras na nalaman ng otoridad ang nangyari sa kanya, ay maaari siyang lumabas sa balita. Nagatinginan ng maglolo, parehong naramdaman. Hindi mapakali, si Hugo pa ang unang nagsalita. "Pero kuya, di ba mas lalong kailangan mo siyang ipaubaya sa mga pulis? Hindi natin alam kung anong gulo ang dadali niya sa'yo. Ayaw namin na madamay ka sa gulo niya, kuya. Lalo na't ikaw na nga ito nagmabuting loob para iligtas sa tulungan siya." Ngunit mariing umiling si Tigan. "Ako nakakita sa kanya. Ako ang tinawag ng tadhana para tulungan siya. At kung ano man ang dahilan kung bakit siya dinala ng alon sa pampang ko, handa akong harapin yan." Natahimik ang maglolo. Wala na silang nasabi pa. Dahil sa kabila ng panganib at walang kasiguraduhan na kinabukasan, batid nilang buo na ang desisyon ni Tigan. Responsibilidad itong kusa niyang tinanggap. At kahit hindi niya alam ang buong kwento ng babae, buo ang loob niyang alalayan ito. Hanggang kaya niya. Lumipas ang ilang araw at gaya ng nakagawian, ganun pa rin ang kondisyon ng babae. Tahimik, hindi pa rin nagsasalita, at tila malayo ang iniisip. Pero hindi iyon naging hadlang kay Tigan para patuloy na dalawin ito araw-araw. Hindi niya maipaliwanag pero
May kung anong puwersa humahatak sa kanya para laging nandito. Para tiyaking may kakampi ang babae sa kabila ng pananahimik nito. At ngayong gabi, matapos niyang mamalaot sa dagat, bitbit niya ang isang supot ng mainit na lugaw at ilang prutas. Medyo maputla ang kanyang balat dahil sa paglangoy sa malamig na tubig. Pagod din siya, pero hindi siya dumiretso ng uwi sa kanyang bahay para makapagpahinga man lang. Sa halip ay dumiretso na siya sa ospital para makita ang babae. Pagpasok niya sa ospital, tahimik pa rin ang babae sa kama nito. Nakatingin sa kisame, parang may inaabangan. Ang kamay nito ay nakahawak sa sinapupunan at nakita niyang marahan na paghaplos dito. Hindi niya alam kung matagal na ba nitong alam na buntis ito. O ngayon lamang nito nalaman, pero ang sabi sa kanya ng mga doktor, sila ang nagsabi sa babae ng totoo. Mabuti at gising ka pa. Bungad niya habang inilalapag ang dala sa maliit na mesa. May lugaw akong dala para sa'yo. Mainit pa. Alam ko kasi na hindi masarap ang pagkain dito sa ospital, kaya dinalhan kita. Wala pa ring tugon mula sa babae. Nilapitan niya ito. Hawak ang kutsarang may lugaw. Kumain ka na. Oh, kailangan mong lumakas. Hindi kumilos ang babae. Nakatitig lamang sa kanya. Tila nag-aalangan. Pero hindi galit ang naroon kundi kaba. Sige na. Mahinahong wika ni Tigan. O kung nahihirapan ka, ako nang magsusubo sa'yo. Dahan-dahan niyang iniangat ang kutsara sa labi nito. Sandali pang nag-atubili ang babae bago sa wakas, kusa nitong ibinuka ang bibig. Maingat itong kumain habang si Tigan ay patuloy lang sa pag-alalay. Mapagmatsyag kung nabibilaukan ito o kaya ay naiinitan. Nang kalahati na ang naubos, nilapag muna ni Tigan ang mangkok at kinuha ang baso ng tubig. Uminom ka muna ng tubig. Mamaya inumin mo yung gamot mo, sabi niya habang iniabot ang baso. Hinawakan niya ito habang iniaangat sa labi ng babae. Uminom naman ito ng kaunti. Pagkatapos ay nagligpit siya ng pinagkainan. Tahimik pa rin ang paligid. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang ugong ng bentilador at ang mga yapak ng mga nurse sa labas ng kwarto. Nang biglang, Tigan? Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Napalingon siya kaagad. Halatang gulat. Hawak niya pa ang baso ng tubig na kamuntikan niya ng mahulog. Ngunit hindi iyon ang mahalaga sa sandaling iyon. Ang mahalaga ay ang tinig na mahina. Pabulong, pero malinaw. Pangalan niya. Nagsasalita na ito. Salamat. Muling sambit ng babae. Mas mahina ngayon, ngunit may ningning sa mga mata nito. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Tigan, hindi makapaniwala. Bagaman ngumiti siya dito. Walang anuman. Alam nito kung ano ang pangalan niya kasi nagpakilala siya dito nung nagkamalay ito. Pero hindi niya pa rin alam kung anong pangalan nito. Kaya naman lumapit siyang muli sa gilid ng kama nito. Anong pangalan mo? Tanong niya. Nelly. Nelly is... Natigil ito. Tila nag-alangan na may naalala. Del Fiero. Ako si Nelly Del Fiero. Lumipas pa ang ilang araw at lalo pang lumaki ang gastusin niya sa ospital. Maraming gamot ang kailangan niyang bilhin para sa babae. Mabuti na lamang ay may naitabi naman siyang pera na nagastos niya. Araw-araw ay may panibagong reseta. May bagong gamot at hindi biro ang halaga ng mga to. Nasa ospital siyang muli, sa silid kung saan tahimik na nakaupo sa kamang babae. Si Nelly na unti-unti na rin nakakabawi ng lakas. Habang isa-isa namang inayos si Tigan sa lamesa ang mga bagong biling gamot. Tabletas, syrup at ilang injection, nakabasid naman sa kanya si Nelly. Tahimik sa silid hanggang sa nagsalita si Nelly. Mahina, ngunit malinaw. Pasensya ka na, Tigan. Masyado na ata kitang naabala. Nilingon niya ito at bahagyang ngumiti. Ayos lang yun. Masyadong mahal ang mga gamot ko. Ayos lang, may naipon naman ako.
Sumunod ang isang patlang ng katahimikan bago muli nagsalita si Nelly. Kapag nakabalik ako sa dati kong buhay, babayaran kita. Lahat ng ginastos mo ibabalik ko sa'yo. Biglang natigilan si Tigan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak na gamot sa mesa at lumingon sa kanya. Ilang segundo rin siyang napako ng titig dito bago magsalita. Pwede ba ako magtanong sa'yo? Tumango naman si Nelly. Anong dati mong buhay? Ano ba talaga nangyari sa'yo at bakit napadpad ka sa baybayin at nawalan ka ng malay? Napayo ko si Nelly, halatang nag-aalangan. Nanginginig pa ang kanyang mga daliri habang pinaglalaroan ng laylayan ng kumot. Waring hindi pa ito handa na sabihin sa kanyang totoo at nauunawaan niya naman iyon. Hindi niya ito pipilitin dahil sa reaksyon pa lamang nito, batid niya nang hindi iyon maganda. Kung hindi ka pa komportabling sabihin, ayos lang. Hindi ko pipilitin. Dagdag ni Tigan. Malumanay ang tono. Ngunit maya-maya ay bumuntong hininga si Nelly. Mabagal, nanginginig. Gusto akong patayin ng asawa ko. Bulong nito. Parang biglang bumigat ang hangin sa loob ng silid. Natigilan si Tigan. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Anong sabi mo? Dahan-dahan tumingin si Nelly sa kanya. Nangilid ang luha sa mata. Si Oliver, asawa ko, at ang babae niya, yung kabit niya, gusto nilang makuha ang pera ko. Gusto nila akong mawala. Hindi agad nakakibo si Tigan. Pakiramdam niya, para siyang binuhusan ng isang balde na nagyayelong tubig. Ang mismong asawa nito ang nagtangkang pumatay dito. Para sa yaman? Para sa pera? At kung hindi niya ito nakita, maaaring nagtagumpay na sila sa kanilang balak. Bagaman hindi pa kilala ni Nelly ng lubusan ng binata na tumulong sa kanya, may tiwala si Nelly sa binata. Ramdam ni Nelly na ligtas ito kay Tigan at maaari nitong sabihin ang lahat. Kaya naman, isa-isang binunyag ni Nelly ang lahat mula sa pagmamakaawa nito sa asawa, ang pagtulak sa kanya sa bangin habang nakaupo sa wheelchair, hanggang sa pagbunyag sa lahat ng kanilang kasamaan na ginawa sa kanya at sa magulang niya. Habang ikinukwento ang lahat ng iyon ni Nelly, kitang-kita ni Tigan ang sakit sa mga mata nito, ang takot at ang desperasyon sa bawat salita ni Nelly. Tahimik si Tigan. Hindi niya alam kung ano ang mas nangingibabaw, ang gulat, ang galit, o ang awa. Ngunit isa lang ang malinaw. Hindi niya hahayaang muli pang saktan si Nelly. Hindi niya hahayaan na magtagumpay ang mga ito sa kabilang plano. Para kay Tigan, walang anumang kasamaan ang dapat magtagumpay at walang sino man ang dapat na mamatay sa marahas na pamamaraan. Hindi maaaring manalo ang kasamaan laban sa kabutihan. Pagkatapos ng mabigat na usapan nilang dalawa sa ospital, muling bumalik sa katahimikan ng silid. Hindi na muling nagtanong si Tigan at sinabi niyang matulog na lamang ito para makabawi ng lakas. Nang gabing yon, hindi na rin siya umuwi sa kanyang bahay. Lalo kasi lumalim ang pag-aalala niya para dito. Baka mamaya, mahanap ito ng asawa nito at tuluyan nilang isakatuparan ang plano nila na hindi nagtagumpay. Ang kagustuhan niya na protektahan si Nelly ay tila ba mas lalo pang lumalim. Hindi niya mawari kung dahil ba sa awa o may mas malalim pang dahilan. Siguro dahil sa minsan niya na ring naranasan na lukohin at pagtaksilan ng mga taong mahalaga sa kanya. Kung wala ka namang mapuntahan pagkatapos mo rito, pwede kang manatili sa bahay ko. Seryosong sabi ni Tigan, kaya agad na napatingin sa kanya si Nelly na kanina lang ay abala sa pagtingin sa labas ang bintana. Kita sa mukha nito ang gulat at pag-aalinlangan. Ha? Seryoso ka ba? Tumango naman si Tigan. Oo, wala naman ako ibang kasama sa bahay. Mag-isa lang ako roon kaya
Wala namang problema sa akin kung doon ka muna manunuluyan habang pinaplano mo pa ang kasunod mong magiging hakbang. Isa pa, tingin ko ay mas ligtas ka rin sa bahay. Pero baka masyado na kitang naaabala. Mahinang tugon ni Nelly. Umiling si Tigan. Ayos lang, kaysa naman pabayaan kita. Matapos ang malaman ko tungkol sa'yo at sa masamang plano ng asawa mo, hindi ko naman maaatim na pabayaan ka lang. Lalo na't may dinadala ka pang bata. Kapag may hindi magandang nangyari sa inyo na magiging anak mo, aba hindi kakayanin yun ang konsensya ko. At sa unang pagkakataon, matapos itong magkamalay ay nakita niya itong humiti sa kanya. Salamat, Tigan. At maririnig sa tinig ni Nelly ang labis na pasasalamat. Ilang araw ang lumipas at dumating na rin ang araw ng paglabas ni Nelly mula sa ospital. Suot nito ang simpleng duster at manipis na cardigan na ibinigay ng isa sa mga nurse. Pagkarating ni Tigan sa ospital, kaagad niya itong sinalubong at inalalayan na makaupo sa wheelchair na binili niya gamit ang kanyang naipon. Hindi rin kasi makapaglakad si Nelly at ayon dito ay dahil iyon sa aksidente noong pinaslang ng dati nitong asawa at ng kabit nito ang mga magulang ni Nelly. Maaliwalas ang langit, ngunit malamig ang hangin. Tila paalala ng bagong simula. Habang nasa sasakyan, may kaba at saya sa mata ni Nelly. Sa wakas, nakalabas na rin siya sa 4 na sulok ng kwarto sa ospital. Ngunit may halong pag-aalala sa bagong hakbang na haharapin. Tahimik ang kanilang biyahe pa uwi sa bahay ni Tigan. Pagdating nila sa bahay niya, muli niyang tinulungan si Nelly na bumaba sa jeep. Pinaupo niya itong muli sa wheelchair, tsaka tinulak papasok sa kanyang tahanan. Pasensya na ha, medyo luma ang bahay ko. Hindi kasing ayos ng ospital pero matitiyak mong ligtas ka dito. Ayos lang, maraming salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa kabaitan mo, baka wala akong matuluyan ngayon. Puno man ng sinseridad ang tinig ni Nelly. Tuluyan na silang nakapasok sa loob at agad siyang naganda ng maiinom para dito. Tsaka inayos niya na rin ang kwarto na tutuluyan nito. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin ha. Tumingin si Nelly sa kanya. Bakas ang taos-pusong pasasalamat. Maraming salamat, Tigan. Susubukan ko makatulong sa'yo sa gawaing bahay habang nandito ako. Ngumiti naman si Tigan. Hindi ko naman kailangan ng kapalit. Pero kung gusto mong tumulong, ayos lang din sa akin. Sa pagitan ng katahimikan ng dalampasigan at ng malamlam na liwanag ng dapit hapon, isang bagong yugto ang unti-unting binubuo. Wala pa silang alam sa mga susunod na mangyayari. Ngunit sa pagkakataong ito, may bagong dahilan si Nelly para kumapit. Isang umaga, banayad ang hampas ng alon. Nasa bangka na si Tigan kasama si Mang Tasyo at apo nito na si Hugo. Ang araw ay sumisilip pa lamang sa likod ng bundok. At ang hangin ay may kasamang halimuyak ng alat mula sa dagat. Tahimik silang tatlo sa loob ng bangka habang nagmamasid sa lawak ng tubig. May dalang lambat si Hugo at si Mang Tasyo naman ay may tabako. Habang pinagmamasdan si Tigan na abala sa makina ng bangka at tila may mabigat na iniisip. Maya-maya nagsalita si Mang Tasyo. May halong pag-aalala sa boses. Tigan, masyado kang nagdadala ng responsibilidad para sa taong hindi mo naman kaano-ano. Hindi agad sumagot si Tigan. Patuloy siya sa kanyang ginagawa. Makalipas ang ilang segundo, huminga siya ng malalim tsaka tumingin sa harap. Hindi ko po siya pwedeng pabayaan, Mang Tasyo. Mahinahon ang tinig ni Tigan. Wala na siyang pamilya. Walang matatakbuhan. Kung hindi ko siya tutulungan, sino naman ang tutulong sa kanya? Lalo na't gano'n ang kondisyon niya at may bata pa sa kanyang sinapupunan. Hindi naman po makakaya ng konsensya ko na pabayaan siya lalo na't may anak siya. Isang batang walang alam sa nangyayari. At sa tingin ko, karapat-dapat naman makita ang mundo. Tahimik si Mang Tasyo. Pinagmamasdan ng binata. Kapag kuwanay na pailing si Mang Tasyo,
pero bakas ang paggalang sa tinig ng magsalitang muli. Masyado kang mabait, Tigan. Bigla namang sumingit si Hugo sabay tawa habang tinitingnan ng lolo. Ganyan talaga si Kuya Tigan, di ba lolo? Laging tumutulong kaya nga po nagustuhan siya ng lahat eh. Napangiti si Mang Tasyo sa sinabi ng apo, tsaka marahang tumango. Oo nga Hugo, kung lahat ng tao may puso kagaya ni Tigan, baka mas tahimik ang mundo. Napangiti na rin si Tigan, tsaka muling tumanaw sa pasikat na araw. Lumipas ang ilang linggo simula nang dalhin ni Tigan si Nelly sa kanyang bahay. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting bumabalik ang sigla nito. Mas malakas na ito kaysa noong una. Mas nakangiti na rin kahit paminsan-minsan. Maayos ang pananatili ni Nelly sa bahay ni Tigan. Malinis ito, payapa, at higit sa lahat, ligtas. Araw-araw ay naalagaan ito ni Tigan. At sa pagdaan ng panahon, unti-unti ni ring nabuo ang buong tiwala niya rito. Hindi rin nagkulang ang asawa ni Mang Tasyo sa pagdalaw. Laging may dalang pagkain, laging may kwento, at sa dulo ng bawat pagbisita, laging may ngiti. Naging malapit si Nelly sa kanila. Para na rin itong naging bahagi ng maliit na komunidad nila ni Tigan sa isla. Isang gabi, tahimik ang paligid at ang tanging maririnig lamang ay hampas ng alon sa mga bato. May lamig sa hangin at ang bituin ay parang nakamasid sa kanilang dalawa. Habang nakaupo sila sa bangkito sa labas ng bahay, si Tigan ay may hawak na sigarilyo. Nakatanaw sa dagat. Si Nelly naman nasa kanyang wheelchair. Nakasuot ng simpleng duster. Nakayakap ang braso sa sarili. Matagal silang walang imik. Hanggang sa basagin ni Tigan ang katahimikan. May plano ka na ba? Kung anong gusto mong gawin sa asawa mo at sa kabit niya? Balak mo ba silang ipakulong? Tanong ni Tigan. Hindi tumitingin. Napalingon si Nelly sa kanya. Sandaling katahimikan. Malalim ang buntong hininga bago siya sumagot. Mahihirapan ako kung ipapakuslong ko silang dalawa. Wala naman akong sapat na kakayahan para labanan sila. They're now rich and powerful. Sila nang may kontrol sa Del Fierro Empire na mula pa sa aking mga magulang. Tsak din ako na nagawa na nilang bilugin ang ilan sa mga taong pinagkakatiwalaan ng magulang ko. Ganun pa man sa ngayon, isa lang ang gusto kong mangyari. Gusto kong gumanti. Gusto kong makaganti sa lahat ng ginawa nila sa akin. Gusto ko silang pagbayarin sa pagpaslang sa mga magulang ko at sa ginawa nila sa akin. Napuno muli ng galit ang mga mata ni Nelly. Gusto kong bawiin ang lahat ng kinuha nila sa akin. Hindi lamang ang pera o bahay, pati dangal ko. Yung tiwalang sinira nila. Yung buhay na muntik nilang kitilin. Babawiin ko ang lahat sa kanila. Tumango si Tigan. Naiintindihan niya ang galit nito at hindi niya masisisi si Nelly kung bakit gusto nitong gumante. Kung siya man ang nasa kalagayan nito, yun din ang nanaisin niyang gawin. Ang pagbayarin ng lahat ng may sala at bawiin kung ano ang dapat bawiin. Tutulungan kita, deklara niya. Kung ano man ang plano at gusto mong gawin, handa akong tulungan ka. Isang malakas na unos ang dumaan sa isla. Ang mga alon ay naging halimaw na dumurog sa mga bangkang nakaangkla sa dalampasigan. Ang hangin ay tila may galit na ibinagsak ang kanyang lakas sa mga kabahayan. At ang ulan ay bumuhos na parang walang bukas. Pagkatapos ng unos, nagmistulang parang pinaslang na bayan ng isla. Maraming nasirang bahay, nawasak na kabuhayan, at higit sa lahat, sirang mga bangka. Ang pangunahing pinagkukunanan ng hanap buhay ng mga tao ay halos wala nang magamit. Isa sa mga nasira ay ang bangka ni Tigan. Nang makita ni Nelly ang kalagayan ng bangka nito, napakagat siya sa labi. Dama ang awa at lungkot. Alam niyang iyon ang ginagamit ni Tigan upang mamalaot. Ang pinagkukunan nito pang araw-araw nila. Ngunit kahit na ganoon, hindi ito nagpahalata.
Nang tanungin niya, ngumiti lamang si Tigan at sinabing, "Kaya pa yan, huwag ka mag-alala." Pero sa mga mata nito, kita ni Nelly ang bigat na pilit nitong itinatago. Hindi ito umiimik masyado. Laging abala sa pagtulong sa ibang naaapektuhan ng unos. Parang iniisang tabi ang sarili. Ilang araw, matapos ang unos, maagang nagligpit ng mga gamit si Nelly sa loob ng bahay nang marinig niya ang pagtigil ng isang sasakyan sa labas. Magagandang sasakyang hindi karaniwan sa isla. Sumilip siya sa bintana. 6 na lalaki nakaitim na uniforme ang bumaba. Maayos ang tikas, parang mga sanay sa disiplina. May dalang leather cases at may formal na tindig. Agad siyang kinabahan. Agad niyang tinawag si Tigan na nasa likod ng bahay para ipaalam na may mga panauhin. Paglabas si Tigan, saglit itong natigilan. Lahat ng lalaki ay sabay-sabay na yumuko sa kanya bilang pagbibigay galang. "Young master," sabay-sabay na lang bate. Naguluhan si Nelly sa narinig. "Young master?" Iba ang tindig ni Tigan ang harapin ng mga lalaki. Parang nag-iba ang aura nito. Mas malamig. Tila ba ibang tao ang nakikita niya ngayon at hindi ang mabait at happy-go-lucky na si Tigan. "What are you doing here?" Malamig ang tinig ni Tigan. Parang hindi ito natutuwa sa pagdating ng mga ito. Ang isa sa mga lalaki ay lumapit. "Your father sent us here, young master," sabi nito. Magalang, ngunit may paniniguro. "He needs you. Your family needs you. You must return to Rome. He wants you to stop hiding and come back." Nakita ni Nelly ang pagkakunot ng noo ni Tigan. Hindi ito agad nakasagot. "Things are changing quickly. Too quickly. Your absence is no longer the choice of the family can afford. The house is on the verge of crumbling from within. Your name is being questioned. Your loyalty too." Patuloy pa ng lalaki. "I'm not going back." Malamig na tugon naman ni Tigan. Ngunit natigilan ito nang biglang sabihin ng isa. "Your father is sick. Gravely sick. My lady is already old. And your brother? He's getting married. But he refuses to take over Rockwell Enterprises. He says it was never meant for him." Paliwanag pa ng isang lalaki na halos nagsusumamo ng tinig. "That responsibility was always meant for you. You are the only one who can carry it. The only one he truly trusts. You are our only hope now, young master." Tumigil sa pagsasalita si Tigan, para bang may bumara sa kanyang lalamunan. Unti-unti nagbagong ekspresyon sa kanyang mukha. Mula sa pagkadismaya, naging pagkagulat, tapos ay lungkot. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Helen Carmelotes from Cebu City, Peregrina Blancad from Tuguegarao City, Cagayan, at Eric Opao. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Tahimik siyang napatingin sa malayo at saka huminga ng malalim. Waring kinukumbinsi ang sarili kung tama bang makinig, kung dapat pa siyang bumalik. Si Nelly naman ay nananatiling nasa loob ng bahay, nakasilip lamang. Hindi makapaniwala sa mga naririnig. Si Tiga na iniisip niyang isang simpleng mangingisda, isa palang Rockwell, isa palang taong may malalim na pinagmulan. Tahimik ang gabi. Marahang humahampas ang alon sa buhanginan.
Nasa ilalim sila ng isang punong kahoy sa lugar na madalas silang tambayan ni Nelly kapag tahimik ang paligid. Ilang araw na rin ang lumipas mula nang dumating ang mga uniformadong lalaki. Hindi na ito muling nabanggit ni Tegan. Pero halata ni Nelly na may iniisip ang binata. Madalas tulala. Malalim kong tumitig sa dagat. Ngayon, tila napagdesisyonan na ni Tegan ang lahat. Nelly, tawag na to sa kanya ng mahinahon. Napalingon naman si Nelly mula sa pagtingin sa mga bituin. Kailangan kitang isama pabalik sa Rome. Nanlaki ang mga mata ni Nelly. Rome? Napalunok siya, tila hindi inaasahan. Huminga ng malalim si Tegan. Tahimik itong naupo sa buhangin, tsaka tumingin sa malayo, sa dilim ng dagat. May mga bagay akong hindi nasabi sa'yo. Panimula nito. Bago ako napunta dito sa isla, isa akong doktor sa Rome. Napakurap si Nelly. Doktor? Tumango si Tegan. Isa akong surgeon. At may fiancé ako dati. Ikakasal na sana kami. Maayos ang buhay. Maganda ang takbo ng lahat. Hanggang sa malaman kong nabuntis siya ng nakababata akong kapatid. Natigilan si Nelly. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa sa narinig. May panuntunan ng pamilya Rockwell. Patuloy pa ni Tegan. Habang malamig ang boses. Walang anak na itatakwil. At higit sa lahat, bawal masira ang image ng pamilya. Kaya't kinausap ako ng mga magulang ko. Ang sabi nila, intindihin ko raw. Patawarin ko raw ang kapatid ko. Napalunok naman si Nelly. Dama niya ang bigat ng bawat salitang binibitiwan nito. I felt betrayed. Mahinang sabi ni Tegan. Na parang walang halagang nararamdaman ko. Na ang sakit na nadarama ko dahil sa kanilang pagtataksil ay baliwala lang sa kanila. Kaya umalis ako. Iniwan ko ang Rome. Iniwan ko ang pamilya, ang kumpanya, ang lahat. At dito ako nagtago. Sa isla. Sa buhay na mas tahimik. Malayo sa ingay at gulo nila. Hindi naman kaagad nakapagsalita si Nelly. Pilit niyang inuunawa ang bigat ng pinagdadaanan nito. Pero ngayon kailangan ko nang bumalik. May sakit ang aking ama. Ayaw naman ng kapatid ko na pamahalaan ng Rockwell Enterprises. At matanda na rin ang aming ina. Hindi niya na kaya ang bigat ng responsibilidad. Ako lang ang natitirang pag-asa nila. Napatingin ito kay Nelly at saka marahang hinawakan ng kamay niya. At gusto ko sana na sumama ka sa akin. Ha? Mahinang tanong ni Nelly. Nanlalaki ang mga mata. Bakit? Kasi gusto ko makasigurong ligtas ka. Mas matutulungan kita roon. Lalo na sa plano mo. Mas may resources tayo roon. At huminto si Tegan bago ito bumuntong hininga. Ayokong iwan ka rito. Lalo na sa sitwasyon mo. Hindi ko kakayanin yon. Tahimik si Nelly. Hindi alam ang isasagot. Ngunit sa puso niya, dama niya ang sinseridad ni Tegan. At higit pa roon, ang lungkot at bigat ng responsibilidad na muling babalikan ito. Matapos mapag-usapan ng mabuti ang lahat, nagpa siya si Nelly na sumama kay Tegan pabalik sa Rome. Wala rin naman siyang ibang pamilya. At ayaw din ni Tegan na maiwan siya sa isla, lalo na sa kalagayan niya. Isa pa, kahit may takot sa puso niya, may tiwala siyang kayang alagaan ni Tegan ang sitwasyon. Pagdating nila ng Rome, hindi niya maiwasang mamangha. Ang lungsod ay parang ibang mundo. Sophisticated, elegante, puno ng istorya, ngunit higit pa sa lahat, nang makarating sila sa harap ng mansyon ng mga Rockwell, literal na napahinto si Nelly sa laki at ganda nito. Ito ba ang bahay niyo? Tanong ni Nelly, halos hindi makapaniwala. Tumango naman si Tegan. Welcome to the Rockwell Estate.
Pagbukas ng pinto ng sasakyan, agad silang lumabas. Si Tigan ang nagtulak ng wheelchair niya papasok sa loob ng malaking mansyon. Doon bumungad sa kanila ang dalawang matandang nakatayo sa gitna ng malawak na receiving hall. Isang babae at isang lalaki. Pawang may aura ng dignidad at kapangyarihan. Tingin niya, ito na ang mga magulang ni Tigan. Kasama nila sa loob ang isang lalaking halos kasing edad ni Tigan at isang babae na maganda, formal ang postura, ngunit may tensyon sa mga mata. Nasa tabi nila ang isang batang lalaki. Mga 5 o 6 na taong gulang na hawig sa kapatid ni Tigan. Ngunit sa halip na malamig ang pagsalubong, napangiti ang ginang nang makita si Tigan. Lumapit ito at agad siyang niyakap. "I'm glad you're back, my son," sabi ng ina nito. Mahigpit ang yakap. Tila takot na baka muling mawala sa kanyang anak. Ang ama naman seryoso ang mukha at tikas ang tindig. Pero may bahid ng pagkalma sa tinig. "It took you long enough to return. Mabuti naman at naisipan mo nang bumalik, Tigan." Hindi na sumagot si Tigan. Nanatili ang katahimikan nito. Tila pinipigil ang damdaming matagal nang kinikimkim. Si Nelly naman ay kabado dahil damang-daman niya ang tensyon ng pamilya. Maya-maya ay nagsalita ang kapatid ni Tigan na kanina pang nakatingin kay Nelly. "And who is she?" Diretsong tumingin si Tigan sa kanila. May diin ang tinig nito, pero kalmado. "She's Nelly. She'll be staying with me." Tumingin ito sa bawat isa sa kanila, tsaka dahan-dahan nagsalita. "If you want me back in this house, if you want me to run the company again," tumigil ito sandali, "then treat her right, and we'll be okay." Tumahimik ang buong sala, walang nagsalita. Pero dama ang tensyon. Si Nelly nananatili lang na tahimik. May halong kaba sa dibdib, pero sa gitna ng lahat, naroon ang pakiramdam ng pagiging protektado. Hindi siya iniwan, hindi siya pinabayaan. Naging maayos ang lahat sa paglipas ng mga buwan dahil may kaalaman at karanasan si Nelly sa simpleng pamamalakad ng kumpanya. After all, business ang kurso na tinapos niya at siya naman talagang tagapagmana ng kumpanya nila. Tapos nang mawala pang magulang niya ay siya nang namahala sa lahat at naging katuwang siya ni Tigan sa ilang mga gawain sa kumpanya. Tinuruan siya ni Tigan at pinayagan siyang matuto ng aktwal na mga transaksyon. Sa kanyang sipag at determinasyon, unti-unti siyang naging parte ng inner circle ng Rockwell Enterprises. Sobrang natuwa ang mga magulang ni Tigan. Hindi lamang dahil sa kasipagan at talino ni Nelly, kundi dahil may katuwang na si Tigan sa lahat ng bagay. At kapansin-pansin, mas naging kalmado at masaya ito. Tila ba, hindi na nito alintana na madalas itong makita ang dati nitong fiancé at ang kapatid nito. Mula nang bumalik si Tigan, lalo pang umangat ang Rockwell Enterprises. Naging mas modernisado ang pamamalakad. Lumawak ang merkado at mas tumatag ang pangalan ng kanilang kumpanya sa loob at labas ng bansa. Sa likod ng tagumpay na iyon nandoon si Nelly. Tahimik ngunit epektibong sumusuporta sa lahat ng paraan. Pagkaraan ng ilang buwan isinilang ni Nelly ang kanyang anak. Isang malusog at magandang sanggol na pinangalanan niyang Isla. Bilang pagsimula sa lugar kung saan nagsimula ang bagong kabanata ng buhay niya. Matapos niyang maisilang ang kanyang anak na talaga namang naging malapit din kay Tigan at sa magulang nito, sumailalim siya sa therapy para mabalik ang kakayanan niyang mapaglakad. At sa loob ng ilang taon, unti-unti na nga siyang nakakalakad. Kasabay nito ang muling pagbuo ng kanyang sarili. Sa suporta ni Tigan, bumuo siya ng bagong pangalan. Isang bagong pagkatao. Mas matatag, mas matapang. Ngayon, 5 taong gulang na si Isla. Malusog, masiyahin at may mga matang napakaganda. Mahal na mahal ito ni Tigan at si Tigan na rin ang kinikilala nitong ama. Kahit na sinabi niya naman kay Isla ang totoong hindi naman si Tigan ang ama nito, ayaw pa rin maniwala ni Isla. "No, Mommy, even though he's not my real father, he will always be my father."
Sabi ni Isla sabay lapit kay Tigan na naka-crouch down. Right, Daddy? Bahagya naman natawa si Tigan tsaka tumango. Of course, yes, baby. Yay! You'll always be my daddy. Sabi ni Isla sabay halik sa pisngi ni Tigan. Matagal na silang bumukod ni Isla ng bahay ngunit madalas pa rin bumibisita sa kanila si Tigan at ang magulang nito. Minsan nga ang gusto nila ay doon sila matulog sa kanilang mansyon para makasama nila si Isla. Alam ng magulang ni Tigan ang totoo na anak niya sa dati niyang asawa si Isla ngunit baliwala iyon sa kanila. At ang tingin nila kay Isla ay para bang tunay nilang apo. Masaya si Nelly sa lahat ng nangyayari sa buhay nila ng anak niya. Masaya siya sa pagmamahal na natatanggap nila. Pero sa kabila noon ay hindi pa rin nawawala ang sakit at galit sa kanyang puso. Naroon pa rin ang lalim ng kagustuhan niyang gumanti. At ngayon kaya niya nang tumayo sa sarili niyang mga paa. Handa na siya. Handa nang bumalik sa Pilipinas. Handang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya. Handang gumanti. Isang gabi habang nasa veranda sila ni Tigan at pinagmamasdan ng liwanag ng lungsod, nagsalita si Nelly. Tigan, mahina ngunit tsakang tinig niya. Babalik ako sa Pilipinas. Napatingin si Tigan sa kanya. Sigurado ka ba? Tumango naman si Nelly. Oo, panahon na. Hindi ko kayang manahimik na lang habang namumuhay silang malaya. Habang ako'y dumadaan sa impyerno. Sandaling natahimik si Tigan. Gusto mo bang sumama ako sa'yo? Umiling si Nelly. Alam kong busy ka pa ngayon. Lalo na't kailangan ka ng kumpanya. Ayoko na iwan mo ulit ang responsibilidad mo dito. Hindi mo na kami kailangan samahan. Tumango naman si Tigan. Tawagan mo lang ako kung kailangan mo ng tulong ko. Seryoso ang tinig ni Tigan. Alam mo namang hindi kita pababayaan. Ngumiti si Nelly. Ngunit sa likod ng ngiting iyon ay ang apoy ng isang babaeng handang harapin ang multo ng kanyang nakaraan. Bumalik na sila ng anak niyang si Isla sa Pilipinas. Bago sila umalis ay nagbilin pa sa kanila si Tigan na mag-iingat at kung sakali man na may hindi magandang nangyari, ay alam niya na kung sino ang dapat niyang tawagan. Iyon ay ang taong tumulong sa kanya. Ang taong umalalay sa kanya upang makatayong muli. Paglabag ng private jet, mahigpit ang pagkakahawak ni Isla sa kamay ng kanyang ina habang bumababa sila sa hagdan. Inikot ng bata ang kanyang mga mata, namangha sa paligid. Mom, this place is so beautiful. Masayang sambit ni Isla. I like it here. I wish Daddy Tigan was with us. He'd love this view so much. Ngunit ngiti lamang ang naisagot ni Nelly. Sa kanyang paningin, walang kagandahan sa lugar na ito. Puno ito ng mga alaala ng kasinungalingan, pananakit, at pagkakanulo. Mga sugat na kahit ilang taon na ang lumipas, ay hindi pa rin lubusang naghihilom. I miss Daddy Tigan. Dagdag pa ng bata habang hawak-hawak pa rin ang kamay ng ina. Hinaplos ni Nelly ang buhok ni Isla at malumanay na sinabi. Kapag naayos ko na ang dapat kong ayusin, babalik din tayo sa room. Pangako yan. Ngumiti si Isla. Masaya na sa pangakong yon. Ngunit si Nelly, seryoso ang mga mata habang pinagmamasdan ng paligid. Isa-isang bumalik sa kanyang alaala ang mga taong sumira sa kanya. Ang mga ngiting puno ng panlilin lang at ang pagbagsak ng sarili niyang mundo sa kamay ng mga pinagkakatiwalaan niya. Pagdating nila sa kanilang penthouse sa isang mataas na gusali, agad niyang pinatawag ang kanyang mga tauhan. Matitikas ang tindig ng mga ito, pawang sanay sa pagprotekta at may malamig na ekspresyon sa mukha. Bantayan niyong mabuti ang anak ko. Mariing utos ni Nelly. Walang sino man ang dapat na makalapit sa kanya. Kung may lalapit man, siguraduhin ninyong hindi na sila makakabalik. Yes, ma'am. Sabay sagot ng mga lalaki. Kinagabihan, habang tahimik ang buong lungsod at ang buwan ay nakasilip sa makulimlim na langit, tinawagan niya ang isa sa kanyang pinagkakatiwalaan na tauhan. Gawin na ang plano.
Malamig na utos ni Nelly habang nakatayo sa harap ng malaking salamin ng kanyang silid. Masusunod po, ma'am. Sagot naman ito. Kinabukasan, naging laman ng mga balita ang paglubog ng isang malaking barko. Isang shipping vessel na pagmamay-ari ni na Oliver at Chaya, na dati ay bahagi ng mga pagmamay-ari ng mga Del Fierro. Lumubog ito malapit sa karagatan ng Visayas. Malaki ang nawala. Mga kargamento, puhunan at kredibilidad. Ngunit ni kaunti ay hindi na bahala si Nelly. Wala siyang panghihinayang sa perang iyon. Hindi ko kailanman kailangan ng perang pinasok ng mga taksil sa kumpanyang pag-aari ng pamilya ko. Mahina niyang sambit sa sarili habang binabasa ang mga ulat. Ang sumunod niyang utos ay mas matindi. Sunugin ang lahat ng ari-arian ni Chaya. Lahat ng naipundar niya. Gamit ang salaping ninakaw mula sa mga Del Fierro. Lahat yon gusto ko mabura. Ayoko may matira sa kanya kahit kaunti. Walang bahid na alinlangan ng boses niya. Ito pa lamang ang simula ng kanyang pagbabalik. Isa-isa niyang babawiin ang lahat. Pangalan, dignidad at hustisya na matagal niya nang hinintay. Nagsisimula pa lamang siya. Ipaparanas niya sa kanila ang impyerno. Kung anong pinaranas nila sa kanila at doble-doble niyang ibabalik yon sa kanila. Gabi ng walang buwan, tanging liwanag mula sa lumalagablab na apoy ang nagsisilbing ilaw sa paligid. Nakatayo si Nelly sa di kalayuan, nakasuot ng itim na trench coat, habang pinagmamasan ang nasusunog na establishmento na pagmamay-ari ni Chaya. Ang dati maaliwalas at marangyang gusali ang ngayon nilalamon na ng apoy. Bawat pader, bawat kagamitan, bawat detalye ay unti-unting nagiging abo. May ngiti sa kanyang labi, hindi ng tuwa, kundi ng tagumpay. Isa itong ngiting matagal niya nang hiniling. Ang kagalakan na nadama niya ngayon ay ang matagal niya nang hiniling na maramdaman. Ang galit sa kanyang dibdib ngayon ay tila apoy na sumisiklab, naipon mula sa mga araw na siya'y tinapon, pinahiya at tinanggalan ng karapatan. Hindi pa sapat ang lahat ng ito. Gusto niya pang gumante. Ngayon siya na ang may hawak ng alas. Samantalang halos hindi naman magkanda o gaga si Chaya. Hawak nito ang telepono, umiiyak, sumisigaw at tila nagmamakaawa habang sinusubukan na utusan ang mga tauhan na iligtas ang kahit anong pwedeng maisalba. Subalit sa bawat hakbang, tila lalong lumalakas ang apoy. Lalo pang nawawala ang pag-asa. Naglakad si Nelly papalapit ng kaunti. Hindi pa rin nawawala ang galak sa kanyang mga mata. Hanggang sa marinig na ang boses ni Chaya na halos hindi na maintindihan sa gulo ng emosyon. Tubig! Dalhin ang mga fire extinguisher! Nasaan ang bombero? Bakit ang tagal nila? Tumigil sa paglalakad si Nelly at pinanood ang eksenang iyon na para bang isang pelikula lamang. Gusto niya itong makita si Chaya na minsang umagaw sa lahat ng sa kanya. Ngayon, nagsusumamo. Lumapit ang isa sa kanyang tauhan. Huminto sa kanyang tabi at maingat na nagtanong. Ma'am, ano pa po ang gusto niyong ipagawa? Saglit siyang tumingin sa kanyang tauhan. Malamig ang mga mata. Sumasalamin doon ang nagdiliyab na apoy mula sa nasusunog na building. Ayoko may matirang kahit na ano sa mga pag-aari ni Chaya Morales. Binalingan niyang muli ang nasusunog na gusali, tsaka marahang umiti. Make sure na hindi makakarating ang mga bombero. Kung may inosenteng madadamay, ako na ang bahalang magbigay ng tulong. Pero ang babaeng yon, hindi ko siya kailanman kaawaan. Yes, ma'am. Ilang hakbang ang ginawa ng lalaki bago siya tumawag muli. At siguraduhin mong mawala lahat ng dokumentong makakapag-ugnay sa atin dito. Ayoko may bakas. Tumango ang tauhan niya at agad na umalis. Nanatili si Nelly sa kinatatayuan. Tahimik, tila ba ninanamnam niya ang bawat hiyaw, bawat panawagan ng tulong, bawat pagsabog ng salamin sa loob ng gusali. Ang init ng apoy ay tila hindi alintana sa kanya. Sa halip, tila ito'y nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas. Maya-maya pa'y napalingon si Chaya sa direksyong kinatatayuan ni Nelly.
Nanlaki ang mga mata nito na parang nakakita ng multo mula sa nakaraan. Nag-ibang ekspresyon ng mukha mula sa takot, papunta sa pagkabigla. At pagkatapos ay pagkalito. Nelly? Usal ni Chaya halos hindi makapaniwala. Ngunit hindi nagsalita si Nelly. Sa halip ay ngumiti siya dito. Sinadya niyang magpakita para lalo itong magulantang. Para isipin nito na minumulto na ito ng kasalanan nito. Para lalo itong mabaliw. Bago pa man makalapit si Chaya, dumaan ang ilang nagkakagulo na tauhan sa pagitan nila. Nang muling mapawi ang harang sa pagitan nila, wala na si Nelly sa kinatatayuan niya. Nagtatakbo si Chaya sa direksyon ng lugar kung saan siya nito nakita. Tila ba hinahabol ang anino ng pagkakamali nito. Nelly, Nelly! Ikaw ba yun? Sigaw ni Chaya. Nanginginig ang boses sa labis sa takot at tensyon. Ngunit walang sumagot kay Chaya. Hindi na rin ito nakita si Nelly. Napasabunot na lamang ito sa sariling buhok. Waring nababaliw na habang si Nelly na nakatayo sa may di kalayuan at tanaw si Chaya ay napangiti sa nakita. Matapos noon ay umalis na siya at ang matagumpay na ngiti sa kanyang labi ay hindi nawala. Sa loob ng magarang salas ang bahay ni na Oliver at Chaya, magkahalong takot at galit ang naramdaman ni Chaya habang paikot-ikot sa gitna ng silid. Magulo ang buhok nito. Hindi mapakali ang mga kamay. At tila anumang sandali ay sasabog ang emosyon. Si Oliver naman ay nakaupo sa couch. Hawak ang isang basong may alak. Habang pinagmamasan ng asawa nitong tila nawawala sa sarili. Oliver, nakita ko siya. Nakita ko si Nelly. Halos pasigaw na wika ni Chaya habang lumalapit sa asawa. Hindi ako maaaring magkamali. Tsaka kung si Nelly nakita ko. Napailing naman si Oliver. Chaya, calm down. Nelly's dead. Mariin itong sambit tsaka uminom ng alak. No, hindi siya patay. Buhay siya. At siyang may pakana kung bakit nasunog ang building ko. Sagot ni Chaya. Nanginginig ang boses at nanilisik ang mga mata habang nakatitig kay Oliver. Tumayo si Oliver mula sa pagkakaupo at sinabing, "You're just being paranoid again. Ilang taon ang lumipas. Walang katawan. Walang ebidensya. So anong pinagsasasabi mong buhay siya?" Yun na nga. Wala tayong nahanap na katawan, diba? Kaya nga posibleng buhay siya. Tugon ni Chaya. Halos maiyak na sa sobrang takot. Oli, nakita ko siya. Nakatingin siya sa akin habang nasusunog yung building. Nakangiti pa nga siya. Parang sinasabi niya nagsisimula pa lamang siyang gumante. Chaya! Singhal ni Oliver. Stop it! She's dead, okay? We killed her. Don't you remember? Tayong dalawa nagplano noon. She fell off the cliff. Walang himala makakabuhay sa kanya pagkatapos noon. Halos manginig naman si Chaya nang marinig ang salitang, "We killed her." Muling lumapit ito kay Oliver at hinawakan ang braso nito. Pero walang katawan, Oliver. Walang bangkay. Ilang linggo tayo naghintay. Ilang tauhan ang pinapunta mo sa ilalim ng bangin. Pero wala tayong nahanap. Pwedeng may tumulong sa kanya. Pwedeng buhay siya. Napailing si Oliver at tumitig kay Chaya ng mariin. You're scaring yourself. Matagal na siyang patay. 6 na taon na siyang wala. Pero tigilan mo pagiging paranoid mo. You're imagining things. Hindi ako paranoid, Oliver. Halos pasigaw na ulit ni Chaya. Kung guni-guni lang to, bakit ganito ang pakiramdam ko? Bakit ramdam ko na paparating ang ganti niya? Tahimik na tumingin si Oliver sa sahig. Nagsimulang mabahala na rin. Kahit papilit itong pinapaniwalaan ng sarili na wala na si Nelly, unti-unti ring pumasok sa isip nito ang posibilidad. Kung buhay man siya, mahinang sambit ni Oliver. Then we're in deep trouble. Natahimik si Chaya. Pareho silang hindi makakilos. Sa labas ng bahay, tahimik na dumaan ang isang itim na sasakyan. Sa loob nito ay isang babae ang nakaupo. Pinagmamasa ng malaking gate ng mansyon ni na Oliver at Chaya.
Matagal niya nang hindi napuntahan, pero hindi niya nakalimutan. Ang kanyang ngiti ay hindi ng kasiyahan. Isa itong paalala. Matapos ang pagkasunog ng pag-aari ni Chaya, tila hindi na natapos ang bangungot para sa kanilang dalawa. Isa-isang sumunod ang mga problema na parang mga bagyong walang patid. Lubog na sa utang ang dalawa, subalit ayaw nila itong ipaalam sa publiko dahil ang nais nila, laging mataas ang tingin sa kanila ng mga tao. Sa loob ng boardroom ng kanilang kumpanya, hindi mapakali si Oliver habang pinagmamasan ang mga taong naroon. Kalahati sa mga ito ay mukhang galit. Ang ilan ay halatang nag-aalinlangan. At ang iba namay, tahimik lang na nagmamasid. Sir, ninakawan po tayo ng 5 milyong dolyar mula sa offshore account sa Singapore. Ulat ng kanilang CFO. Pawis na pawis sa tila ayaw ibalita ang malas. What? Sigaw ni Oliver. Tumayo ito sa kanyang upuan at halos mawala ng hininga sa gulat. Paano nangyari yon? Hindi ba't may multi-level authentication ng account na yon? Meron po pero mukhang may inside job eh. Baka po may spy sa loob. Lahat ng transactions natin itong huling linggo, lahat failed. Pati shipment ng produkto natin from China hinarang sa customs. And sir, isa pa. Napatingin si Oliver at hindi pa rin makapaniwala. Isa-isa nang umaalis sa mga investors. Kanina lang po nag-withdraw na rin si Mr. Hoshino, one of our biggest Japanese backers. Matapos ang ilang beses nating pagpalya, walang tiwala nila sa atin. Lahat ay nagdududa na. Halos mawala naman ang kulay ang mukha ni Oliver. Para itong pinagsakluban ng langit at lupa. Parang lahat ng pinaghirapan nito ay dahan-dahan nawawala sa harapan nito mismo. Samantala, sa kabilang bahagi naman ng lungsod, si Chaya ay tila unti-unti nang nawawala sa sarili. Nakatitig lang siya sa salamin. Humihingal. At paulit-ulit na binubulong. Buhay siya. Buhay si Nelly. Siyang gumagawa nito. Siyang nagpapabagsak sa atin. Umiiyak si Chaya habang yakap-yakap ang sarili. Para bang tanging katawan na lang nito ang naiiwan habang unti-unting kinakain ang takot ng kanyang isipan. Makalipas ang ilang oras habang nasa loob ng kanyang sasakyan si Oliver, hawak-hawak ang cellphone na nakatapat sa tenga nito, kausap sa tawag ang isa sa mga tauhan nito. Sir, nag-back out na rin po si Mr. Leong. Napapikit si Oliver. Malalim ang buntong hininga. Parang gusto na nitong sumigaw sa labis na frustration. Sumandal ito sa likod ng upuan at tiningnan ng labas ang bintana para huminga ng kahit kaunting ginhawa. Subalit doon nagsimulang manginig ang buo nitong katawan. Isang itim na sasakyan ang dumaan sa tapat. Bumaba ang bintana nito at sa loob nakita nitong mukha ng isang babae. Hindi lang basta babae, si Nelly, ang kanyang dating asawa na pinatay nila. Nakapusod ang buhok nito, may suot na itim na shades, at may malamig na ngiting hindi niya makakalimutan. Nelly, natatakot na bulong ni Oliver. Halos hindi siya makapaniwala sa nakikita. Mabilis itong binuksan ng pinto at lumabas ng sasakyan. Tinawag ito ng malakas. Nelly? Nelly, wait! Tumakbo si Oliver papunta sa kalsada. Pilit hinahanap ang sasakyan. Subalit mabilis na nawala ito sa paningin nito. Shh! Sigaw ni Oliver. Nanginginig ang mga kamay habang nakatayo sa gitna ng daan. Hindi pwede. Hindi siya. Patay na siya. Dahan-dahan itong napaatras. Tagaktak ang malamig na pawis sa noo habang nanginginig ang katawan. Sa isipan nito ay buo na ang isang bagay na kinakatakutan nila. Ang pagbabalik ng babaeng inakala nilang matagal nang wala. At sa muling pagkakatagpo ng mga mata nila, alam nitong hindi lang ito pagbabalik. Ito ay ganti. Patuloy si Nelly sa kanyang tahimik ngunit malupit na paniningil. Hindi niya kailangan ng armas o sigaw para makapanakit. Ang presensya pa lang niya ay sapat na para guluhin ang mundo ni na Oliver at Chaya. Para sa kanila, parang multong bumabangon mula sa libingan ang kinakaharap nila ngayon.
Ginagawa ni Nelly ang lahat ng may perpektong kalkulasyon. Plenano, sinigurado, at itinanim ng dahan-dahan lahat ng mga pasabog niya. Bawat kilos niya ay may layunin. Hindi lang niya gustong mabawi ang nawala sa kanya. Gusto niyang madama ng mga ito ang uri ng sakit na minsang dumurog sa kanya. Isang hapon, nagpunta si Nelly sa isang 5-star hotel sa Maynila. Alam niyang naroon si Chaya para sa isang business meeting. Suot niya ang sleek na itim na dress. Naka-ponytail ang buhok at may dark shades. Lihim siyang pumasok sa lobby. Dumaan sa pinaka-estratehikong lugar kung saan siya tiyak na makikita. At nakita nga siya. Nakita siya ni Chaya habang palabas ito ng elevator. Nanlaki ang mga mata ng babae at saglit itong natigilan. Parang may malamig na humaplos sa batok nito. At sa isang kisap mata, si Nelly ay nawala sa paningin nito. Nelly, mahinang bulong ni Chaya pero para itong nawala ng lakas. Sinubukan nitong hanapin si Nelly sa paligid ngunit hindi siya nito nakita. Agad namang pumunta sa security room si Chaya, nanginginig at pinapatingnan ng CCTV. Ngunit wala ni Anino ni Nelly ang makikita sa footage. Nahihibang na ba si Chaya? Marahil, ngunit parte rin ito ng plano ni Nelly. Sinadya niyang ipabura ang kuha ng CCTV footage, nakita siya. May connection siya sa hotel na ito, kaya alam na alam ni Nelly kung ano ang dapat niyang maging kilos. Samantalang, halos mabaliw na si Chaya. Takot na takot ito at sumisigaw na may multo. Ang mga nakakasalubong nito ay sinasabihan nito na may multo. Nakamasid lamang si Nelly sa may ngiti sa kanyang labi. Ito ang gusto niya. Ang masiraan sila ng bait sa sariling takot. Ang isipan nilang baka isa nga siyang multo. Isang bangungot na hindi nila matatakasan. Tuwing lumalabas si Chaya o si Oliver, tila ba parating may sumusunod na anino. Isang pamilyar na presensya. Isang matang laging nakapasid. Minsan sa isang event nakita ni Oliver ang isang babae na nakaitim na gown. Kamukha ni Nelly. Parehong pareho. Nang habulin ni Oliver ang babae, nawala ito muli sa crowd. At pagbalik ni Oliver, may anonymous text na lang itong natanggap. Run while you can. Dig and hide. Isang gabi, habang nasa penthouse si Nelly nakatingin sa city lights ng Maynila, tumawag sa kanya si Tigan na agad niya ring sinagot. Kamusta na kayo ni Isla, Nelly? Tanong nito na may halong pag-aalala ang boses. Napangiti si Nelly habang nilalaro ang isang glass of wine sa kanyang kamay. Masaya ako, Tigan. Malambing pero may lamig sa tono niya. Unti-unti ko na silang napapabagsak. Ramdam ko na ang takot nila. Para silang hinahabol ng multo. Malapit na ako magtagumpay sa gusto kong mangyari. Nelly, mahinang sabi ni Tigan. Bakit hindi mo na lang sila ipakulong? Alam kong may hawak ang mga ebidensya laban sa kanila. Kaya mo silang tapusin sa isang iglap. Bakit hindi mo na lang tapusin to ng maayos? Tumingin siya sa malayo. Umabot ng ilang segundo bago sumagot. Hindi pa sapat, Tigan. Tumayo siya at lumakad papunta sa bintana. Nakatingin sa syudad na minsan niyang tinawag na impyerno. Ayoko matapos ito ng ganun lang. Gusto kong maramdaman din nila lahat ng pinaramdam nila sa akin. Yung pait, yung kahihiyan, yung takot, yung pagkawasak. Gusto ko silang lumuhod at magmakaawa. Gusto ko marinig sa bibig nila ang salitang patawad. Hindi dahil pinilit ko, kundi dahil wala na silang ibang pagpipilian. Tahimik si Tigan sa kabilang linya. Alam ni Nelly na gusto siyang pigilan ni Tigan, na gusto nitong mamuhay na lamang siya ng payapa kasama ang kanyang anak. Subalit hindi iyon ang balak niyang gawin. Wala pa siyang planong tumigil at higit pa roon, walang sino man ang makakapigil sa kanya. Baka masaktan ka lang lalo, Nelly. Sabi ni Tigan na halos pabulong. Baka sa dulo wala ka rin mapala kundi sakit. Ngunit matatag ang sagot ni Nelly. Hindi ako titigil hanggat hindi ko sila nakikitang sira. Hanggat hindi nila nasasabi na mali sila.
hanggat hindi nila nararanasan ang lahat ng naranasan ko. Hindi ako papayag na ako lang makakaramdam ng sakit sa laro nila. Ngayon, ako ang may hawak ng paraha, Tegan. Naiintindihan ko. Alam ko rin na wala akong magagawa para pigilan ang pasya mo. Pero kung kailangan mo ako, tawagan mo lang ako. Seryoso ang tono ni Tegan. Kahit kailan, kahit anong oras. Napangiti naman si Nelly. Salamat pero kaya ko to. This time, ako naman ang mananalo. Mula sa taas ng penthouse, kitang-kita ni Nelly ang dilim ng syudad. At para sa kanya, ito ang perpektong entablado para sa kanyang paghihigante. Tila ba nilamon na si Nelly ng galit sa lumipas na mga araw at linggo. Ang dating ina na kilala ni Isla na masayahin at puno ng kulay ay unti-unti nang nawawala sa bawat araw na lumilipas. Sa bawat hakbang ng kanyang paghihigante, lalo niyang nararamdaman ang kalamigang bumabalot sa kanyang puso. Iyon ang kanyang sandata. Sa kabilang dako, sina Oliver at Chaya ay lalo nang nalugmok. Ang kumpanya na ninakaw lang nila ay unti-unti nang nawawala sa kanila. Nawala ng investors, sablay ang mga deals at tila wala na rin tiwala sa kanila ang industriya. Lahat ng ito ay pinanood ni Nelly na parang isang sine. Hawak ang isang tasa ng kape at may matagumpay na ngisi sa kanyang labi. Ngunit hindi pa iyon sapat para sa kanya. Isang gabi habang nasa loob siya ng kanyang study room, kausap niya ang isa sa kanyang mga tauhan. Make sure the next batch of files leak by Monday. I want their names ruined before the board meeting. Gusto ko rin pasabugin ninyo ang mga sasakyan nila. Is that clear? Yes, ma'am. Tumango ang lalaki bago umalis. Pumasok naman sa silid ang kanyang anak. Namumugto ang mga mata nito. Halatang umiiyak. Isla? Mahina at gulat ang boses ni Nelly. Lumapit ang bata. Nanginginig ang labi. Naririnig po kita, Mommy. Are you really hurting people? Nanlumo si Nelly. Agad siyang tumayo. Lumapit sa anak at lumuhod sa harap nito at saka niyakap ito. I'm so sorry, baby. I'm really sorry. Mahina niyang sabi habang niyakap ito ng mahigpit. Mommy's just trying to fix things. Ngunit sa halip na tumahan, lalo lang umiyak si Isla. Ilang araw ang lumipas at tila hindi maalis sa isipan ng batang narinig at nakita niya. Nakikita nito ang ina na laging tulala. Palaging may hawak na cellphone. Laging naguutos at galit ang tono. Hanggang isang hapon, habang nasa garden sila, tahimik na lumapit si Isla at naupo sa tabi ng ina. Mommy, nagsimula ito habang nakatingin sa langit. You're doing this just to get revenge on my real father, aren't you? I heard everything. You're doing this because of him. Natahimik si Nelly. Hindi niya inaasahang maririnig ito mula sa bibig ng sariling anak. Tumingin siya sa anak at nakita niyang hindi galit si Isla. Bagkos ay malungkot ito. Yes, sagot ni Nelly sa mababang tinig. Because he hurt me. He hurt us. He destroyed everything I had. Tahimik si Isla sa ilang saglit bago nagsalita ulit. Mommy, I don't like what you're doing because you're angry. I'm sorry for what Papa did to you. Even though I never got to know him. But I know you loved him once. So please don't let the pain turn you into someone you're not. Don't let what he did keep hurting both of us. Tumingin ito sa kanya. Puno ng luha ang mga mata. I don't want him to take the happy version of you away from me too. Nabigla si Nelly sa sinabi ng anak. Tuluyan siyang natahimik. You're not the same anymore. Patuloy pa ni Isla. You used to smile more. You used to laugh when I told you silly jokes. Now you're always angry or quiet. Or gone. I miss that, Mommy. Tila binagsakan naman ng langit si Nelly. Tiningnan niya ang anak. Ang kaisa-isa niyang yaman. Ang bunga ng lahat ng sakit at pagmamahal. Let the law take care of him just like what Daddy Tegan said.
But don't let anger consume you. Let's go back to Daddy Tigan. He's always been kind. He's always been there. Maybe he can help you smile again. Hindi nakinig si Nelly sa sinabi ng anak niya. Hinawakan niya ang mukha nito at mariing niyakap at tanilikan sa noo. I'm sorry, anak. I'm really sorry. Ngunit sa likod ng yakap na iyon, buo pa rin ang desisyon niya. Hindi pa siya tapos. Hindi pa siya handang bitawan ng sakit. Kahit pa ang anak niya nang nagmamakaawa, ang galit sa kanyang puso ay mas malakas pa rin. Kinabukasan habang nasa terrace siya at ninanamnam ang malamog na hangin ng biglang may nag-doorbell, kaya naman agad siyang nagtungo sa pinto para buksan ang pinto. Nagulat si Nelly nang makita kung sino ang nasa labas. Tigan? Tahimik itong lumapit at ngumiti. I'm sorry for coming unannounced pero I'm worried about you. About both of you. Walang nasabi si Nelly. Tumango lang siya. Sabay malaking binuksan ang pinto para papasukin ito. Pagkapasok ni Tigan sa loob, biglang lumabas mula sa hallway si Isla. Nang makita nito si Tigan, napasigaw ito sa tuwa. Daddy! Agad na lumuhod si Tigan at sinalubong si Isla. Buong higpit niya itong niyakap at binuhat. Oh, I miss you so much, baby. Bulong ni Tigan habang niyakap ito ni Isla. I miss you too, Daddy. Tugon ni Isla. Napapangiti naman si Nelly habang nakatingin sa kanila. Isang bahagyang kaligayahan ang sumilay sa kanyang mukha sa tagpong iyon. Ngunit napansin ni Tigan ang lungkot sa mga mata ni Isla. Parang may bumabagabag dito. Hey, what's wrong, baby? Why do you look so sad? May problema ba? May masakit ba sa'yo? Tahimik si Isla bago nagsalita. Mahinang boses pero buo. I'm sad because of mommy. Napalingon si Tigan kay Nelly. Halatang nagtatanong ang mga mata. Si Nelly naman ay umiwas ng tingin. Tila ayaw marinig ang sasabihin ng anak. I want her to stop seeking revenge, Daddy. Patuloy ni Isla. I want her to let the law handle it, like what you said before. Natahimik si Tigan. Tumingin ito kay Nelly na nag-iwas lang ng tingin. Bumalik ang tingin nito kay Isla at pinisil ng bahagya ang kamay nito. I'll talk to your mommy about this, baby. I promise. Really, Daddy? Tanong ni Isla na may bahid ng pag-asa sa boses. Tumango si Tigan at hinalikan sa pisngi ang anak. Yes, we'll fix this. Together. Nang makatulog na si Isla sa silid nito, iniwan ni Nelly si Tigan sa sala. Tahimik ang paligid. At tangi ang mahinang pag-ihip ng hangin mula sa bintana ang naririnig. Nakatayo si Nelly sa may terrace. Nakatanaw sa dilim ng gabi. Parang sinusubukang hanapin ang katahimikan na matagal nang nawala sa puso niya. Lumapit si Tigan sa kanya. Dahan-dahang sumandal sa haligi at tumingin sa babae. Maybe you should stop doing this. Mahina nitong simula. Nelly, listen to your daughter. She wants to be happy with you. She wants her mommy back. The kind and joyful one. Not someone who's controlled and consumed by anger. Hindi nagsalita si Nelly. Pinikit niya ang mga mata. Huminga ng malalim, pero ramdam sa kabigatan ng balikat niya na may pinipigil pa rin. You don't understand, Tigan. Sagot niya sa mahinang tinig. I want them to feel what I felt. Gusto ko maranasan nila yung sakit na binigay nila sa akin. Gusto ko maramdaman din nila yung takot, yung pagkalugmok, yung sakit ng pagkadurog. Lahat ng ginawa nila sa akin. Kasi yun yung naranasan ko habang wala akong laban. Tumitig si Tigan sa kanya. Seryoso at puno ng pag-aalala ang mga mata. And when they do, kapag naramdaman na nila lahat ng sakit na gusto mong ipadama, will you be satisfied? Tumigil si Nelly at hindi siya nakasagot agad. Will you be happy, Nelly? Knowing that your daughter is scared of you? Dagdag ni Tigan. She's terrified, Nelly. Not because you're strong, but because she can't recognize her mother anymore. Lumingon si Nelly kay Tigan. May luha na sa gilid ng mga mata niya. Pero nagpumilit siyang maging matatag. I'm doing this for her.
para sa future niya. No? Sagot ni Tegan sabay iling. You're doing this for your pain, for your wounds, and I get it, Nellie. I do. But you're so consumed by anger and revenge that you didn't notice other things. Tumingin si Tegan ng diretso sa mga mata ni Nellie. Malalim, matapat. You didn't notice that I love you. Na sa kabila ng sakit na nararamdaman mo noon, deserve mo pa rin na maging masaya. Na mas gusto namin na masaya ka. Na mas gusto namin na makita ang masayahing ikaw kesa ang Nelly na punong-puno ng galit at kagustuhan na makaganti. I'm deeply in love with you, Nelly. Hindi siya makapagsalita. Parang biglang tumigil ang mundo sa sinabi ni Tegan. Mahal na mahal kita. Dagdag pa ng lalaki. Mas malinaw at buo ang tinig. And I don't want to lose you to this darkness you're creating. I don't want anger to control you entirely. You're better than this. You're more than this. Nanatiling tahimik si Nelly. Nanginginig ang dibdib niya sa bigat ng emosyon. Tila gusto niyang maniwala. Gusto niyang bumitaw sa galit. Pero hindi pa rin niya alam kung paano. Please, Nelly. Bulong ni Tegan. Dahan-dahang lumapit at tinawakan ng kamay ng babae. Let me help you find peace. Let Isla see her mom smile again. Not smile because someone else is suffering, but smile because she's finally free. Ngunit hindi pa rin nakinig si Nelly. Wala siyang ibang pinakinggan maliban sa sarili niya. Madilim ang gabi at tanging liwanag ay galing sa mga headlights ng sasakyang nakaparada malapit sa gilid ng bangin. Ang bangin kung saan minsang tinangka ni na Chaya at Oliver na tapusin ang buhay ni Nelly. Nakaupo sa wheelchair si na Oliver at Chaya. Nakapiring pa sila. May posa sa kamay. Puno ng takot ang kanilang muka habang pinapwesto ng mga tauhan ni Nelly sa mismong gilid ng bangin. Marahang nanginginig ang kanilang mga katawan. Ano to? Saan niyo kami dadalhin? Sigaw ni Oliver habang nagpupumiglas. Let us go! Kung gusto niyo ng pera, sasamahan namin kayo sa bangko. Singit pa ni Chaya at desperado na ang tono. Hindi sila pinansin ng mga tauhan. Ilang saklit pa ay dumating si Nelly. Mabagal ang hakbang. Nakasuot ng maitim na dress at may malamig na ekspresyon sa mukha. Pinatanggal niya ang piring sa kanilang mga mata. Pagkakita nila sa kanya, natigilan sina Chaya at Oliver. You're alive. Bulong ni Chaya na hindi makapaniwala. Ngumiti-ngiti si Nelly. Hindi ngiti ng tuwa, kundi ng pait. Of course, I'm alive. Hindi ako multo dahil hindi kayo nagtagumpay sa plano niyong patayin ako. Kaya, babawiin ko kung anong ninakaw niyo sa akin. Mula sa araw na to, wala na kayong silbi sa kumpanya. Dahil ako na ulit ang bagong presidente. Tumitig siya sa kanila ng matalim. At ngayon, ipaparanas ko sa inyo kung ano ang ginawa niyo sa akin noon. Kayo ang mamamatay sa lugar na to. At hindi ako. Nelly, please. Usal ni Oliver. Nanginginig na ang tinig. Sorry, we were desperate back then. Desperate? Putol ni Nelly. Lumapit sa kanila. At dahil sa desperation ninyo, itinapon niyo ako rito? You left me for dead. Oh, we were wrong. Sabi ni Chaya na puno ng luha ang mga mata. Nelly, patawad, please. Ngunit hindi niya sila pinansin. Ikinumpas niya ang kamay sa mga tauhan. Ready? Tanong ng isa sa mga ito. Ihuhulog na po ba namin sila, ma'am? Tahimik si Nelly. Napatitig sa kanila. Sa mga mukha ng dalawang taong minsang naging mahalaga rin sa buhay niya. Sobrang takot ang nakikita niya sa mga mata ni na Chaya at Oliver. Ngunit sa mga saglit na iyon, biglang pumasok sa isip ni Nelly ang tinig ng kanyang anak. I want you to stop seeking revenge, Mommy. At ang mga mata nitong may luha habang sinasabi, You're making my real father pay for what he did, but I want you to be happy. At si Tegan, ang lalaking minahal niya sa kabila ng lahat, ang desperasyon sa mga mata nito habang sinasabi, I don't want the anger to control you entirely. Biglang bumagal ang mundo sa kanya.
May mainit na luha na pumatak mula sa kanyang mata. Hindi niya na kayang itago ang bigat sa kanyang dibdib. Tumikim siya, huminga ng malalim at bumulong sa sarili. Kung gagawin ko to, magiging katulad at kasing sama nila ako. Inangat niya ang kamay, sinyalis na pigilan ng mga tauhan niya. Ilayo niyo sila sa gilid ng bangin. Mahinang utos niya. Dalhin sila sa mga pulis. Sa kanila sila dapat managot. Nagkatingin na naman ang mga tauhan niya bago tumango at sinunod ang utos. Lumapit si Nelly kina Chaya at Oliver. This is not forgiveness. Matigas niyang wika. This is me choosing peace. This is me choosing Isla, Antigan, and myself. Sa wakas, natuto siyang magpatawad. Hindi dahil karapat-dapat silang patawarin, kundi dahil mas mahalagang kapayapaan ng kanyang puso kaysa sa bigat ng paghihigante. At sa dilim ng gabi, sa mismong bangin kung saan halos mawala ang buhay niya, doon niya tuyong binitawan ng galit. Sa wakas, malaya na siya. Tahimik ang penthouse nang dumating si Nelly. Gabing-gabi na, ngunit nakaabang pa rin si Tigan at Isla sa sala. Ilang ulit nang sumulyap sa orasan si Tigan. Halatang nag-aalala, habang si Isla ay nakaupo sa sofa, yakap-yakap ang paborito nitong stuffed toy. Pagkarinig ng pagbukas ng pinto, mabilis silang napatayo. "Mommy!" Sigaw ni Isla sabay takbo palapit sa kanya. Agad na niyakap ni Nelly ang anak. Mahigpit, halos ayaw niya ng bitiwan. Napaluha siya habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. "I'm sorry, baby. I'm really sorry." Mahina niyang bulong habang yakap-yakap ang bata. "I'm sorry if mommy scared you. If I made you feel unsafe." Tumango lamang si Isla. Tapos tiningala siya at ngumiti. "It's okay, mommy. You're here now." Pumintig ang puso ni Nelly. Saka siya marahang kumala sa yakap at hinaplos ang pisngi ng anak. Dinala na sila sa mga pulis. Sabi niya, "Si Chaya and your father, Oliver, they'll face what they did, pero sa tamang paraan na." Napatingin siya kay Tigan. Natahimik lang na nakamasid. May ngiti ito sa labi. Pero bakas pa rin ang pag-aalala sa mga mata nito. Hindi na siya nagdalawang isip na tumayo siya at lumapit. Tsaka niyakap si Tigan ng buong higpit. "Thank you." Mahina niyang sabi habang nakabaon ang mukha sa dibdib ng lalaki. "Thank you for waiting. For not giving up on me." Niyakap siya ni Tigan pabalik. Marahan pero puno ng init at pag-unawa. "You came back," bulong ni Tigan. "That's all that matters." Kumala si Nelly ng kaunti at tumingin sa mga mata nito. May luha sa mga mata ngunit may kapayapaan na sa mukha. "I'm ready to face the right path now." Huminga siya ng malalim. "I'll choose forgiveness. I'll let the law punish them. Hindi na ako magpapakain sa galit, Tigan. Dahil kung ginawa ko yon, wala na akong pinagkaiba sa kanila." Ngumiti si Tigan. Mas lumambot ang ekspresyon nito. Tapos hinawakan ang mukha niya. "I'm proud of you, Nelly. Sobra." At dahan-dahan niyang hinalikan ng noo nito. "You choose peace. And your daughter, she will remember that." Napapikit si Nelly sa halik nito bago tumingin muli sa mga mata nito. "Mahal kita, Tigan." Mahina pero matatag ang tinig niya. "Thank you sa pagmamahal mo. Thank you for loving both of me and Isla. Kahit noong mga panahong ako mismo, hindi ko kayang mahalin ang sarili ko." "You were always worth loving," sagot ni Tigan. "Even when you couldn't see it yourself." Ngumiti si Nelly, tsaka muling tiningnan si Isla na nakatayo sa may gilid. Pinagmamasdan sila. "Dahil sa inyo, natuto ako maghilom. Sa wakas, hindi na ako multo ng nakaraan ko." Lumapit si Isla at silang tatlo ay nagyakap. Sa gabing yon, hindi man nabura ang sakit ng nakaraan, nagsimula ang paghilom. At sa piling ng dalawang mahal niya, sa piling ng pamilya niyang totoo,
Tuluyan ang nagising si Nelly sa bagong pag-asang tinawag niyang buhay. Lumipas ang mga buwan mula nang piliin ni Nelly ang daan ng kapatawaran at hustisya. Sa loob ng panahong iyon, naging mas kalmado ang lahat. Muling nanumbalik ang katahimikan sa buhay nila at unti-unti ang mga sugat ng kahapon ay nagsimulang maghilom. Sa araw ng paghatol, dumalo si Nelly sa korte, kasama si Tigan at si Isla. Mahigpit ang hawak ni Nelly sa kamay ng anak habang tahimik silang nakaupo sa harapan, nakaharap sa mga taong minsang sumira sa kanilang buhay. Case number 0925-CR. People of the Philippines versus Oliver Isidro and Chaya Morales. Malakas na tinig ng hukom. Isa-isang binasa ang mga saksi, ebidensya at ang mga kasong isinampa laban sa dalawa. Murder, attempted murder, at large-scale theft. Lahat ng iyon ay napatunayan sa korte. Hindi na rin sila nakapagsinungaling pa. Lumuha si Nelly habang pinapakinggan ang paglalatag ng mga pangyayari. Mga alaala ng kahapong halos bumura sa kanyang mundo. Ngunit sa bawat salita ng huwes, mas lalo siyang tumitindig. Hindi bilang biktima. In view of the foregoing, the court finds the accused, Oliver Isidro and Chaya Morales, guilty beyond reasonable doubt and sentences them to reclusion perpetua or life imprisonment. Formal na hatol ng hukom. Isang malalim na buntong hiningang lumabas mula kay Nelly. Si Isla, bagamat hindi gaanong nauunawaan ng kabuuan, ay mahigpit na yumakap sa kanya. Pagkatapos ng hatol, habang kinakaladkad palabas ng korte si Oliver, saglit itong lumingon. Doon ito nakita ang batang babae sa tabi ni Nelly. Napahinto ito, baka sa mga mata ang gulat. Lumapit si Isla. Pinigilan ni Nelly ngunit hinawakan siya ng anak sa kamay. "It's okay, Mommy. I just want to talk to him." Tumingala si Isla kay Oliver at nagsalita ng buong tapang, ngunit may kabaitan. "Thank you for being one of the reasons I'm in this world." Wika nito sa kalmadong tinig. "I hope you'll regret what you've done. But don't worry, I'm not mad at you. I'm happy with Mommy and Daddy Tigan." Hindi nakasagot si Oliver. Napayuko ito, tuluyang dinala ng mga pulis palabas ng korte. Bitbit ang bigat ng mga kasalanan at ang mga salitang higit pang mabigat kaysa sa tanikala ng bilangguan. Makalipas ang ilang linggo, opisyal na naibalik kay Nelly ang kumpanyang ipinagkait sa kanya. Isang seremonyang isinagawa sa mismong opisina kung saan siya ay sinalubong ng kanyang mga empleyado sa mainit na palakpakan. Ang mga tao minsang pinaniwalang wala siyang karapatan. Ngayon ay taas noon niya na ang pinamumunuan. Ngunit higit pa sa kayamanan o tagumpay sa negosyo, ang totoong tagumpay ni Nelly ay hindi nasusukat ng yaman, kundi ng mga taong nasa tabi niya. Sa isang tahimik na gabi sa penthouse, nakaupo si Nelly sa veranda. Nakayakap si Isla sa kanya. Habang si Tiga naman ay naghahanda ng mainit na tsaa sa loob. Tiningnan niya ang anak at hinaplos ang buhok nito. "You know what, baby?" Bulong niya. "I thought I lost everything, pero hindi pala. I just need to wait for the right people to come into my life." "Like me and Daddy?" Tanong ni Isla. Ngumiti habang nakapatong ang baba sa braso ng ina. "Exactly," sagot niya, kasabay ng pagtulo ng isang masayang luha. "Dahil sa inyo, buo na ulit ako." Lumabas si Tigan at may dalang 3 tasa ng tsaa. "Tea is served for my 2 favorite girls." Nakangiting bati nito. Lumapit si Nelly at walang sabi-sabing niyakap si Tigan. Mahigpit, puno ng damdamin. "Thank you, Tigan," bulong niya. "Dahil sa pagmamahal mo, natuto ako magmahal ulit at patawarin ang sarili ko. Natuto ako maghilom." Ngumiti si Tigan, hinawakan ng kanyang pisngi at dahan-dahang hinalikan ng kanyang noo. "I will always love you, Nelly, no matter what. And I'll keep loving you every day, every moment, kahit anong mangyari. And I will always love you too." Sagot naman ni Nelly.
This time, I will love without fear. Sa sandaling yon, sa ilalim ng mga bituin, hindi na sila binabalot ng sakit o galit, kundi ng kapayapaan, paghilom at pagmamahalan. Ang babaeng minsang tinapon at sinaktan, ngayon ay muling nakatayo, hindi bilang multo ng kanyang nakaraan, kundi bilang ina, bilang babae, at bilang isang taong marunong ng magpatawad at magmahal. At sa piling ng dalawang mahal niya, ang kanyang anak at ang lalaking minahal siya sa lahat ng kanyang anyo, doon niya tuluyang natagpuan ang tahanan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!